Nagsasalita ako ngang 10 wika, sabi ngang binibini, nakaposas ang nga kamay, pumutok sa tawa ang hukom. Oo nga, at ako naman ay isang polyglot. Pang-uyam niya sa harap ngang buong hukuman, ngunit nang ibuka niya ang bibig nanigas ang kanyang tawa. Ang bulwagan ng Regional Trial Court, RTC, ng Quezon City ay hindi pa kailanman naging ganito kapuno. Bawat upuan ay may nakaupo. May mga taong nakatayo sa mga dingding, mga mamamahayag na nakapatay. Ang kamera at naghihintay. Nan eksaktong sandali upang kunan ang balitan araw. Ang bulong-bulungan na, kolektibo ay lumikha ng simponya na. Pag-asa na, nagpapayanig sa aircon ng lumang gusali nga hustisya. Naglakad si Clara Santos patungo sa estrado na nakaposas ang makamay. Ang kanyang hakbang ay umalingaw-ngaw sa bigla ang katahimikan na bumalot ng sumigaw ang alguacil Reynaldo Cruz. Tumayo! Ang korte ay nasa session. Tumayo ang lahat habang pumapasok si Hukom Ricardo Morales sa gilid na pinto. May dalang tambak ng mga dokumento. Siya ay isang lalaking matipunong pangangatawan. May perpektong nakasuklay na kulay abong buhok. At ang uri nga, ekspresyon na tanging nga taon ng pahatol sa buhay ng iba ang makapipinta sa isang mukha. Pinahalong pagkabakot, pagkamatas, at paminsan-minsang pahamak. Maaari nang gumupo, utos ni Hukom Morales, inihulog ang mga dokumento sa kanyang mesa na may matalim na tunog na ikinagulat na ilan sa mga naroon. Nanatili si Clara na nakatayo sa pagitan ng dalawang alguacil, kasama si Ate Elena Garcia, ang kanyang pampublikong tagapagtanggol. Sa kanyang kaliwa, si Elena ay isang babaeng nasa katamtamang edad na may pasanin ng napakaraming kaso at napakaliit na badyet. May malalim siyang ibex at isang halos hindi mahahalata na panginginik ng mga kamay na nagpapahiwatig na labis na kape at kakulangan sa tulog. Kaso Belege, 2024,47B anunsyong ang kalihim ng korte. Ang estado laban kay Clara Santos. Mga kaso, elektronikong pandaraya, pagpapanggap at pinalala na estafa. Bumalik ang bulong-bulungan sa bulwagan na parang alon. Naramdaman ni Clara ang daan-daang mata na nakatitik sa kanyang likuran. Hinuhusgahan siya bago pa man may lahad ang anumang ebidensya. Kilala niya ang pakiramdam na iyon. Naramdaman niya ito sa buong buhay niya. Tumayo si Piskal Arthur de la Cruz na may dramatikong galaw. Inaayos ang kanyang kurbata na parang isang aktor sa pagpapalabas ng isang dula. Siya ay isang payat na lalaki, may matulis na mukha, na nagsasalita, na may accent, ne alta sosyedad, na agat, na nagtatakda, ne mega hierarkiya, sa anumang silit. Mahal na hukom, simula ni Piskal de la Cruz na may malakas na boses. Mayroon tayo sa harap natin na isang binibini na nagsagawa ngang isa sa pinakakumplikadong pandaraya na nakita na korte na ito. Sa loob ngang ilang buwan, ipinapanggap ni Binibining Santos ang sarili bilang isang sertipikadong tagasalin na alo mga serbisyo sa mga multinational na kumpanya, institusyong pang-edukasyon at maging sa mga ahensya ng gobyerno. Nagpahinga siya ng may drama, naglakat ng dahan-dahan sa harap ng hurado. Libu-libong piso ang siningil niya para sa mga salin na di umano'y ginawa niya sa 10 makakaibang wika. 10. Mahal na hukom, ngunit ang katotohanan ay halos hindi natapos ang binibini na ito ang kanyang edukasyon sa sekundarya at wala siyang anumang sertipikasyon, anumang titulo, anumang kredensyal na magpapatunay sa kanyang di umano'y kakayahan sa wika. Lumingon si Piskal de la Cruz kay Clara na maingiti na naglalayong maging mawain, ngunit puro condescension. Naunawaan namin na ang pangangailangan sa ekonomiya ay maaring magtulak sa matao na gumawa ngang maling desisyon, ngunit ang pandaraya ay pandaraya, anuman ang makapangyayari. Ikinuyom ni Clara ang kanyang makamaw sa loop na posas. Bawat salita na Piskal ay parang martilyo na bumubugbog sa kanyang dignidad, hindi dahil sa mga ito ay toto, kundi dahil tila walang sinuman ang interesado na pakinggan ang kanyang bersyon. Binasa ni Hukom Morales ang madokumento na may ekspresyon ng pagkabagot, na parang isa lamang itong ordinaryong kaso sa kanyang walang katapusang listahan ng maresponsibilidad sa hudikatura. Humikap siya nang hindi man lang nagabalang takpan ang kanyang bibig. Mayroon bang gustong sabihin ang depensa bago magpatuloy? Tanong niya na may monotonong tono nang hindi man lang itinaas ang kanyang paningin mula sa mga papeles. Umubo si Ate Elena Garcia. Nanginginig ang kanyang makamay habang hawak ang kanyang kupas na notebook. Mahal na hukom, ipinipilit ng aking kliyente ang kanyang kawalang sala.
Ang mga kasong inihain ay batay sa mga hindi pagkakaunawaan at kakulangan sa komunikasyon sa kanyang mga employer. Handa si Binibining Santos na patunayan na taglay niya mga kakayahan na inaangkin niya. Patunayan, itinaas ni Hukom Morales ang kanyang paningin, ang kanyang kilay ay tumaas ng may mapanuksong interes. At paano mo eksaktong planong patunayan na nagsasalita ka ang 10 wika? Kakantahan mo ba kaming kanta sa bawat isa? Ilang nerbiyosong tawa ang bumulwak mula sa publiko. Ngumiti ang hukom na natuwa sa kanyang sariling biro. Mahal na hukom, nang may kaukulang pagalang. Sinubukan ni Elena na magpatuloy, ngunit inistorbo siya ni Hukom Morales sa isang kawengang kanyang kamay. Binibining Garcia, nirepaso ko ang kasong ito. Ang iyong kliyente ay 23 taong gulang. Lumaki siya sa isang mahirap na barangay at ayon sa mga record, ay nagtatrabaho siya bilang tagalinis ng opisina bago ang di umano'y negosyong ng pagsasalin na ito. Direkta siyang tumingin kay Clara. Walang anumang record ng mas mataas na pag-aral. Walang anumang internasyonal na sertipikasyon. Walang anumang nagpapahiwatig na ang binibini na ito ay maaring magsalita kahit 3 wika, lalo na ang 10. Doon na itinaas ni Clara ang kanyang ulo. Ang kanyang mata na nanatiling nakatitik sa sahig sa buong pagdinig ay direktang nakatakpo ne sa hukom. May apoy sa titik na iyon. May magataon ne kahihiyan ne kapagiging minamaliit, ne kapagiging hindi nakikita. Pahintulot na magsalita, mahal na hukom, sabi niya na may malinaw at matatak na boses. Tiningnan siya ni Hukom Morales nang nagulat. Karamihan sa mga akusado ay nananatiling tahimik sa panahon ng mapaunang pagdinig. Hinahayaan ang kanilang mga abogado na magsalita para sa kanila. Ngunit mayroong isang bagay sa paraan ng pagtingin ng binibini na ito sa kanya na nagdulot sa kanya ng pagkahalo ng pagkaingit at pagkausyoso. Mayroon ka bang anumang may kaugnayan na idadagdag sa kaso? Tanong niya ng may pag-aalinlangan. Nagsasalita ako nga 10 wika. Binikas ni Clara ang bawat salita ng may kristal na linaw. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. At kaya ko itong patunayan dito mismo, ngayon mismo, kung pahihintulutan ako ngang mahal na hukom. Ang katahimikan na sumunod ay napakalalim na maririnig ang ugong ng mga fluorescent na ilaw sa kisame. Lahat ng naroon ay yumuko, na parang mismo ang universo ay nagpipigil ng hininga, at pagkatapos ay ginawa ni Hukom Ricardo Morales ang isang bagay na walang sinuman ang umasa. Ibinuka niya ang kanyang ulo at bumulalas ng tawa. Hindi ito isang magalang o pigil na tawa. Ito ay isang malakas, halos hysterikal na tawa, na nagpapayanig sa kanyang matipunong figura sa upuan ng estrado. Ito ay hindi ka panipaniwala. Bulalas niya sa pagitan ng tawa. Pinunasan ang maluha sa kanyang mamata gamit ang panyo. Ang akusado ay gustong patunayan sa amin na nagsasalita siya ng 10 wika dito sa aking korte. Sumama ang ibang tawa sa hukom. Ngumiti ng malapad si Piskal de la Cruz. Umiiling ng may kawalang paniwala. Ang ilang miyembro ng publiko ay tumatawa ng malakas. Ang iba ay bumubulong ng mapanuksong komento. Binibining Santos, nagawa ni Hukom Morales na kontrolin ang kanyang tawa upang makapagsalita, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig pa rin sa pagkabiyani. Pinahahalagahan ko ang iyong pagiging malikhain, ngunit ito ay isang korte nga hustisya, hindi isang palabas sa telebisyon. Hindi namin sasayangin ang oras ng korte sa mga demonstrasyon ng sirko. Mukha bang sirko ang hustisya? Sumingit ang boses ni Clara na parang kutsilyo. Nanigas agad ang tawa ng hukom. Lumukot ang kanyang mga mata at sa isang sandali ay isang mapanganib na katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Patawad. Bumababa ang kanyang boses sa isang nagbabantang tono. Humakbang si Clara pasulong, hindi pinansin ang babalang pahila ni Ati Elena Garcia sa kanyang braso. Nang may buong paggalang, mahal na hukom, kakatawa ninyo lang sa akin nang hindi man lang ako pinakinggan. Hinuhusgahan ninyo ako nang hindi pinahihintulutan akong iharap ang aking depensa. Kung hindi iyon sirko, hindi ko alam kung ano. Humakbang si Alguacil Cruz pasulong, handang mamagitan kung lumala ang sitwasyon, ngunit itinaas ng hukom ang kanyang kamay upang pigilan siya. Yumuko si Hukom Morales pasulong, ipinatong ang kanyang masiko sa mesa. May lakas ng loob ka, Binibining Santos, iyan ay kinikilala ko. Ngunit ang lakas na loob ay hindi magliligtas sa iyo mula sa mga ebidensya laban sa iyo. Nagsisinungaling ang mga ebidensya, sagot ni Clara. O sa halip, ang mga taong napaliwanag sa mga ito ay nagsinungaling dahil hindi man lang sila
Naabala na beripikahin kung kaya ko talaga ang sinasabi ko. At bakit naman namin gagawin iyon? Sumingit si Piskal de la Cruz mula sa kanyang upuan. Bakit dapat gumastos ang estado ng nga mapakukunan sa pagberipika ng nga mapanlikhang pahayag nga isang tao na malinaw na sinusubukang iwasan ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon? Dahil yan ang inyong obligasyon. Lumingon si Clara sa Piskal, lumalakas ang kanyang boses. Ang inyong obligasyon ay hanapin ang katotohanan. Hindi ipagpalagay ang pagkakasala batay sa mga pahuhusga. Order. Ibinaliba ni Hukom Morales ang kanyang mazo sa mesa. Binibining Santos, nasa mapanganib ka na teritoryo. Iminumungkahi ko na manahimik ka bago ko kaakusahan ng paglapastangan sa korte. Huminga ng malalim si Clara. Nararamdaman niya ang kanyang puso na kumakabok ng napakalakas na akala niya ay naririnig ng lahat sa bulwagan. Ngunit hindi siya urong. Hindi sa pagkakataong ito ay urong siya sa buong buhay niya. Mahal na Hukom, nagmamadaling sumingit si Ate Elena Garcia. Nanginginig ang kanyang boses ngunit determinado. Formal kong hinihiling na payagan ang aking kliyente na ipakita ang kanyang makakayahan sa wika. Kung mapapatunayan niya na nagsasalita siya nga wika na inaangkin niya, iyan ay babaguhin ng malaki ang likas na katangian ng kasong ito. Tiningnan siya ni Hukom Morales ng may pagkahalo ng kawalang paniwala at pagkadismaya. Binibining Garcia, talagang iminumungkahi mo ba na gawin nating pagsusulit sa wika ang korte na ito? Iminumungkahi ko na bigyan natin ang aking kliyente ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili ng maayos, sagot ni Elena. Nakakitang reserba ng lakas na loob na hindi niya alam na taglay niya. Hindi ba iyan ang kinakatawan ng hustisya? Sumandal ang hukom sa kanyang upuan na umugong sa ilalim ng kanyang bigat. Tiningnan niya si Clara ng matagal. Sinusuri siya na parang isang palaisipan na hindi niya malutas. Mayroong isang bagay sa binibini na ito na nagpapakaba sa kanya. Hindi lamang ang kanyang kapanggahasan, kundi ang ganap na katiyakan sa kanyang mata. Sige, sabi niya sa huli, sa pakabiglang lahat sa bulwagan. Bibigyan ko siya na pagkakataong magpakahiya sa publiko, ngunit kapag nabigo siya at mabibigo siya, idaragdag ko ang makasong na paglapastangan sa korte at paharang sa hustisya sa kanyang malaki ng listahan ng mga legal na problema. Lumingon siya sa kanyang kalihim. Makipag-ugnayan sa departamento NG Wika NG Universidad NG Pilipinas. Kailangan kong magpadala sila nga 10 profesor, isang espesyalista sa bawat isa sa mga wika na inaangkin ni Binibining Santos na sinasalita niya. Naramdaman ni Clara ang isang kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Sa wakas ay magkakaroon siya ng pagkakataon. Sa wakas ay may makikinig sa kanya. Binibining Santos, tiningnan siya ni Hukom Morales na may mapanuksong ngiti na pinagbuti niya sa loob nga dekada. Sana alam mo ang ginagawa mo dahil kapag natapos ito, hindi lamang kita idedeklara na guilty sa pandaraya, kundi malalaman ng lahat kung anong uri ngang sinungaling ka. Hindi ako sinungaling, sagot ni Clara na may kaumado ang gunit matatag na boses. At kapag natapos ito, kayo ang kailangang umingi na tawad, pumutok ang bulong-bulungan sa bulwagan. Walang sinuman, talagang walang sinuman, ang nagsalitang ang ganito kay Hukom Morales. Katahimikan, muling humampas ang mazo. Tiningnan ni Hukom Morales si Clara na may pagkahalo ng galit at isang bagay na maaring pagalang. Ang pagdinig na ito ay ipinagpapaliban hanggang sa makarating ang matagasuri. Sa loob ng 3 araw. At maniwala ka sa akin, Binibining Santos, ang 3 araw na iyon ang magiging huling kalayaan na masisiyahan ka sa loob ng mahabang panahon. Habang ginieskortan siya, NG Meaga Alguacil, palabas NG Bulwagan, hindi maiwasang itanong ni Clara sa sarili kung nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay o kung sa wakas ay nagawa niya ang unang hakbang patungo sa pagpapawalang sala na matagal na niyang pinanabikan. Ang hindi niya alam ay ang masusunod na araw ay magbubunyag ng mga lihim na babaguhin hindi lamang ang kanyang kapalaran, kundi pati na rin ang lahat ng naroron sa bulwagan. Ang kalansing ng pagdaras ng mga pinto ay umalingaw na parang kulog sa mga tainga ni Clara. Ang Manila City Jail ay isang 3 palapag na gusali na amoy pang industriyang disinfektante na halong ang pawalan ng pag-asang tao. Ang puting dingding, nagbabalat sa mga sulok, ay tila sumisipsip ng lahat ng likas na ilaw na sinusubukang pumasok sa maliliit na bintanang may rehas. Naglakat si Clara sa pasilyo na pinagsamantalahan ng 2 opisyal. Ang kanyang posas ay tinanggal. Ngunit ang pakiramdam ngang panunupil ay nanatili.
ngayon ay hindi nakikita, ngunit mas mabigat kaysa sa anumang metal. Ang iba pang mabilanggo ay nakatingin sa kanya mula sa kanilang maselda. Ang ilan ay may pagkausyoso, ang iba ay may walang saysay na tingin na tanging matagal na pagkakakulong ang makakalikha. Selda 47C, anunsyo ang official Sara Reyes. Isang babaeng bata na may profesional ngunit hindi malupit na ekspresyon. Binuksan niya ang metal na pinto na may kalansing na umalingaw sa buong pasilyo. May kasama ka. Sana magkasundo kayo. Pumasok si Clara at ang pinto ay sumara sa likuran niya na may definitibong pagampas na nagpatindig ng balahibo sa kanya. Maliit ang selda, dalawang makitit na kama, isang maliit na lababo, isang palikuran na walang privacy, at isang bintana na napakataas na tanging nagsilbing paalala sa kanila na umiral ang labas ng mundo, ngunit hindi ito abot. Sa ilalim na kama, isang babaeng nasa katamtamang edad ang nagtaas ng paningin mula sa isang kupas na libro. Si Aling Nena Cruz ay may mukha na may marka ng linya na nakukuwento ng istorya na malamang ay hindi niya ibabahagi. Ang kanyang kulay abong buhok ay nakatali sa isang mahigpit na tirintas. At ang kanyang mata, bagaman pagod, ay nananatili pa ring may kislap ng katalinuhan. Kaya ikaw ang sikat na polyglot, sabi ni Aling Nena na may ngiti na hindi umabot sa kanyang mata. Pinausapan kang buong sentro, ang babae na humamon kay Hugo Morales at nabuhay para ikuwento. Umupo si Clara sa itaas na kama, nararamdaman ang manipis at matigas na kutson sa ilalim ng kanyang katawan. Hindi siya agad sumagot, pagod na siya, hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Ang adrenalin ng pagdinig ay naglaho, iniiwan lamang ang isang mabigat na kawalan sa kanyang dibdib. Hindi ako sikat, sa wakas ay sabi niya, ako lang ay isang tao na napagod na mamaliitin. Humalakak ng tuyo si Aling Nena. Dito sa loob, lahat tayo ay pagod sa isang bagay. Ang pagkakaiba ay karamihan ay sumuko na. May apoy ka pa. Delikado iyan sa isang lugar na tulad nito. Delikado? Bakit? Dahil ang pag-asa ay mas masakit kaysa sa pagtanggap ng kapalaran. Isinara ni Aling Nena ang kanyang libro. Talaga bang nagsasalita kang 10 wika? Tumango si Clara, nakatingin sa may mansa na kisaming ang selda. 11. Sa totulang. Ngunit walang nagtanong. 11. Naupo si Aling Nena, tunay na interesado. Paano posible na ang isang babae na kasing edad mo ay nagsasalita NH 11 wika? Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman ni Clara ang kagustuhang magsalita. Marahil dahil hindi siya tiningnan ni Aling Nena ng may panunuya o pahamak. Marahil dahil sa maliit at masikip na espasyo na iyon, silang dalawa ay 2 tao lamang na sinusubukang mabuhay. Ang aking lola, simula ni Clara. Lumambot ang kanyang boses sa alaala. Si Lola Corazon. Nagtrabaho siya sa buong buhay niya bilang katulong sa mga diplomatikong pamilya. Tuwing alis ang isang pamilya, darating ang isa pa. Mga Aleman, Pranses, Sino, Ruso, Arabo. Natutunan niya ang mapiraso ng lahat ng mga wikang iyon upang makipag-ugnayan upang maging kailangan. Nakikinig ng tahimik si Aling Nena at nagpatuloy si Clara. Nang mamatay ang aking mamagulang sa isang aksidente sa bus, ako ay 5 taong gulang. Kinuha ako ng aking lola at tinala niya ako sa lahat ng gabahay na iyon. Habang naglilinis siya, nagluluto at nagpaplansa, umupo ako kasama ang mga pamilyang iyon. Naglalaro ako kasama nila. Kumakain ako kasama nila, natuto ako kasama nila. Bahagyang bumaksak ang kanyang boses sa pag-alaala. Ang mga diplomat ay nagbabago tuwing 2 o 3 taon. Tuwing nakakaroon ako ng kaibigan, umaalis ito. Tuwing natututo akong makipag-ugnayan ng perpekto sa isang wika, darating sa isang bagong pamilya na may ibang wika. Ngunit hindi ako tumigil sa pag-aaral. Iyon ang aking paraan upang mapanatiling buhay. Ang mga alaala na iyon, ang mga koneksyon na iyon, at ang iyong lola, mahinang tanong ni Aling Nena, namatay siya 2 taon na ang nakakaraan, atake sa puso. 50 taon ng pagtatrabaho mula sa umaga hanggang gabi ang nagtapos sa kanyang pagpatay. Ipinikit ni Clara ang kanyang mata ng mariin at naiwan akong mag-isa, walang formal na edukasyon, walang sertipiko na magpapatunay sa aking nalalaman, tanging mawika lamang sa aking ulo, at walang paraan upang patunayan na ang maito ay totoo. Kaya nagsimula kang magtrabaho bilang takasalin, kumpletong sabi ni Aling Nena. Sinubukan kong makakuha ang trabaho sa mga opisyal na ahensya,
Ngunit lahat sila ay nangangailangan ng matitulo sa universidad, mga internasyonal na sertipikasyon. Walang sinuman ang gustong bigyan akong pagkakataon na ipakita ang kaya kong gawin. Ang pagkadismaya ay kapansin-pansin sa kanyang boses. Kaya gumawa akong sarili kong negosyo. Inialok ko ang aking maserbisyo sa internet, mas mababa ang siningil ko kaysa sa malalaking ahensya at gumawa ako ngang walang kamali-mali na trabaho. Kaya, bakit ka narito? Idinilat ni Clara. Ang kanyang mga mata at direktang tiningnan si Aling Nena dahil nagpasya ang isang tao na imposible na ang isang babae na walang edukasyon sa universidad ay kayang gawin ang ginagawa ko. Iniulat nila ang aking maserbisyo bilang pandaraya nang hindi man lang nagberipika ng kalidad ng aking trabaho. At ngayon ako ay narito, naghihintay na patunayan ang isang bagay na hindi ko dapat pinatunayan. Ang tunong ang hahakbang na papalapit ay nagpapatigil sa kanilang usapan. Bumukas ang pinto at muling lumitaw si Opisyal Reyes na may seryosong ekspresyon. Santos, may bisita ka. Silit ng konsultasyon. Bumaba si Clara mula sa kama, nalilito. Wala siyang tinawagan, wala siyang matatawagan. Ang silit ng konsultasyon ay isang maliit na espasyo na hinati ng isang metal na mesa. Nakaupo sa kabilang panig ay si Ate Elena Garcia, ang kanyang pampublikong tagapagtanggol, ngunit hindi siya nag-isa. Sa tabi niya ay may isang babae na hindi kilala ni Clara, elegante, profesional, na may leather na maleta sa mesa. Clara, siya Sidra, Amelia Reyes. Ginawa ni Elena ang pagpapakilala. Siya ay isang forensic psychologist. Hiniling ni Piskal de la Cruz ang isang psikolohikal na pagsusuri bago ang susunod na pagdinig. Naramdaman ni Clara ang pagbuong ng buhol sa kanyang tiyan. Psikolohikal na pagsusuri? Bakit? Nagsalita Sidra, Amelia Reyes na may kalmado at profesional na boses. Ito ay karaniwang pamamaraan sa mga kaso kung saan ang akusado ay nagpapakita ng mga pag-ugali na maaring ituring na hindi karaniwan. Ang iyong paghaharap kay Hukom Morales ay naktas ng ilang senyales. Senyales? Naramdaman ni Clara ang paglago ng pagkaingit. Ang ipagtanggol ang sarili ay hindi karaniwang pag-ugali. Hindi iyon ang ibig sabihin. Mabilis na sumingit si Elena. Clara, makinig ka. Sinusubukan ng piskal na bumuo ng isang profile na nagmumungkahi na mayroon kang makatendensya sa patologikal na pantasya. Gusto nilang ipanukala na talagang naniniwala ka na nagsasalita ka ng wikang iyon kahit sa katotohanan ay hindi. Iyon ay katawa-tawa. Pinukpo ni Clara ang mesa gamit ang kanyang palad. Hindi ako bale. Walang nagsasabing balif ka. Pinanatili ni Dra. Amelia Reyes ang kanyang neutral na tono. Ngunit kailangan kong gawin ang aking pagsusuri. Magtatanong ako sa iyo at kailangan mong maging ganap na tapat sa akin. Sa loob ng sumunod na oras, sinagot ni Clara ang tanong matapos ang tanong. Tungkol sa kanyang pagkabata, tungkol sa pagkamatay ng kanyang mamagulang, tungkol sa pamumuhay kasama ang kanyang lola, tungkol sa pag-aaral ng mga wika, tungkol sa pakiramdam ng pag-iisa, tungkol sa kanyang matakot, kanyang mapangarap, kanyang mapakadismaya. Sidra, Amelia Reyes ay kumukuhang maingat na mga tala, ang kanyang ekspresyon ay imposibleng basahin. Isang huling tanong, sabi niya sa huli. Naramdaman mo na ba na hindi ka naintindihan ng nga tao, na nabubuhay ka sa ibang mundo kaysa sa iba? Maingat na nag-isip si Clara bago sumagot. Araw-araw ng aking buhay, ngunit hindi dahil sa baliw ako, kundi dahil nabuhay ako sa mga mundo na hindi kailanman mararanasan ng karamihan ng tao. Nagsalita ako sa mga wika na hindi kailanman matututunan ng karamihan. Nakita ko kung paano makakabuong nga tulay ang masalita o makapagtaas ng mapader. Kaya nabubuhay ako sa ibang mundo, ngunit ito ay totoo. Ito ay totoo, tulad ng pahuhusga na nagdala sa akin dito, isinara ng doktor ang kanyang notebook. Salamat sa iyong kooperasyon, Clara. Ihaharap ko ang aking ulat bago ang pagdinig. Nang umalis siya, lumapit si Elena kay Clara. Ang kanyang ekspresyon ay nag-aalala. Mayroon pang isang bagay na kailangan mong malaman. Nakipag-ugnayan si Hukom Morales sa Universidad ng Pilipinas, ngunit hindi lamang upang kumuha ng mga taga-suri. Anong ibig mong sabihin? Sinuri niya ng mas malalim ang iyong background. Nakahanap siyang isang bagay. Naglabas si Elena ng ilang dokumento mula sa kanyang bag. Ilang taon na ang nakakaraan, nung 17 kiloamperes, nag-apply ka para sa isang scholarship sa International Language Center of the Philippines. Naalala mo ba? Tumango si Clara ng dahan-dahan. Tinanggihan nila ako. Sabi nila ay hindi makatotohanan ang aking aplikasyon dahil inaangkin kong nagsasalita ang napakaraming wika para sa edad ko. Eksakto.
At ginagamit iyon ni Hugo Morales bilang ebidensya na nagsisinungaling katungkol sa iyong mga kakayahan sa loob ng maraming taon. Ipinanukala niya na ito ay isang pattern, nege mapanlinlang na pag-uugali. Ang silid ay tila lumiit sa paligid ni Clara. Tuwing susubukan niyang umusad, itinutulak siya pabalik nege sistema. Ang bawat pagtatangka na patunayan ang kanyang halaga ay naging isa pang ebidensya laban sa kanya. Mayroon pa ba? Tanong niya, natatakot sa sagot. Nag-alinlangan si Elena bago magpatuloy. Ang matagasuri na darating, espesipikong hiniling ni Hugo Morales, ang pinakamahihigpit na propesor na kilala sa pagiging napakahigpit. Hindi sila darating upang bigyan ka ng patas na pagkakataon, Clara. Darating sila upang wasakin ka. Ang katahimikan na sumunod ay nakasisira. Naramdaman ni Clara ang bigat ng buong sistema ng hudikatura na nagpipilit sa kanya. Sinusubukang durugin ang kislap ng pag-asa na nagniningas pa rin sa kanyang dibdib. Gaano katagal pa ako? Tanong niya sa huli. 2 araw pa. Bukas ngang makalawa ang pagdinig. Kung gayon kailangan kong gamitin ang bawat segundo. Tumayo si Clara, nabago ang kanyang determinasyon sa kabila ng lahat. Elena, kailangan mong kumuha sa akin ng isang bagay. Mga libro, materyales sa pag-aaral, sa lahat na wika na makakaya mong hanapin. Kung gagawin nilang mahirap ito, kung gayon maghahanda ako ng hindi pa kailanman sa aking buhay. Tiningnan siya ni Elena na may pakahalo ng pahanga at kalungkutan. Clara, kahit napatunayan mo na nagsasalita ka nga wikang iyon, mayroon pang ibang kaso ang piskal. Ang mga kliyente na nagulat ng pandaraya, ang mareklamo tungkol sa maling pagsasalin. Maling pagsasalin? Sumingit si Clara. Anong maling pagsasalin? May 3 kliyente na nagpapatunay na ang masalin na ginawa mo ay naglalaman ng malalaking pagkakamali na nagdulot sa kanila ng pera at reputasyon. Naramdaman ni Clara na parang sinuntok siya sa tiyan. Imposible iyan. Sinusuri ko ang bawat salin ng 3 beses. Meticulous ako. Kailanman, hindi ako maghahatid ng isang bagay na may malalaking pagkakamali. Mayroon ka bang makopyang masalin na iyon? Lahat sa aking computer, ngunit kinumpis ka iyon ng pulisya bilang ebidensya. Naktala si Elena. Hihilingin ko ang access sa mga file na iyon. Kung mapapatunayan natin na tama ang masalin, babasagin nito ang bahagi ng akusasyon ng piskal. Nang bumalik si Clara sa kanyang selda, naghihintay si Aling Nena na may ekspresyon ng pagkausyoso. Masamang balita, papalala ng papalala. Nagbagsakan si Clara sa kanyang kama. Hindi lang ako kailangang patunayan na nagsasalita ako ngam 10 wika sa harap ng mga propesor na nagpasya na nagsisinungaling ako. Kailangan ko ring patunayan na ang masalin na alam kong tama kong ginawa ay walang pagkakamali at ipagtanggol ang sarili ko mula sa isang psikolohikal na pagsusuri na malamang na maglalarawan sa akin bilang delusyonal. Sumipol ng mahina si Aling Nena. Nang sinabi kong may apoy ka, hindi ako nagbibiro. Ngunit, Clara, sigurado ka ba na gusto mong ipagpatuloy ito? Maaari kang tumanggap ng kasunduan, magsilbi ng mas maikling sentensya, ipagpatuloy ang buhay mo at sumuko. Tiningnan ni Clara ang kisame. Tanggapin na tama ang mundo at ako ang mali. Hindi ko kaya, Aling Nena. Kung susuko ako ngayon, tinatraidor ko ang aking lola, ang lahat ng taon ng pag-aral, ang lahat ng batang babae na, tulad ko, ay may talento. Ngunit walang mapapeles na magpapatunay nito. Kung gayon, magpahinga ka. Pinatay ni Aling Nena ang ilaw selda. Dahil sa loob ng 2 araw ay kakailanganin mo ang bawat gramo ng lakas na mayroon ka sa dilim. Ipinikit ni Clara ang kanyang mata, ngunit hindi siya makatulog. Ang kanyang isip ay nagrepasong bokabularyo, gramatika, idioma sa bawat isa sa mga wikang natutunan niya. Ngunit higit pa roon, iniisip niya ang lahat ng mga pagkakataon na siya ay minamaliit, hindi pinansin, itinapon. Ang mundo ay malapit nang makita ang kaya niya. Umaasa lamang siya na sapat na ito. Dumating ang bukang liwayway sa sentro ng detention na may mabigat na katahimikan na tanging umiral sa mga lugar kung saan ang kalayaan ay isang malayong alaala. Hindi nakatulog si Clara. Ang kanyang mamata ay nangingitim sa pagod, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na nagpoproseso ng conjugations kang pandiwa, maistrukturang gramatika, maidiomatiko na ekspresyon sa Mandarin, Arabic, German, French. Mahinang humihilik si Aling Nena sa ilalim na kama, isang nakakapagbagaan na tunog sa gitna napakaraming kawalan ng katiyakan. Ginugol ni Clara ang gabi na bumubulong na masalita ng mahina
Ang bawat wika ay dumadaloy na parang mailo na nagsasama-sama sa karagatan ng kanyang alaala. Ang tunog, nenge hakbang, na papalapit ay nagpapatigil sa kanyang konsentrasyon. Masyadong maaga para sa almusal. Bumukas ang metal na pinto at muling lumitaw si Opisyal Reyes na may seryosong ekspresyon. Santos, may bisita ka. Silid ngang konsultasyon. Ngayon, nagising si Aling Nena nang nagulat. Sa oras na ito, sino ang bibisita sa isang tao bago magbukang liwewe? Bumaba si Clara mula sa kanyang kama. Ang puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. Sinundan niya si Reyes sa mga walang laman na pasilyo. Ang ekong kanyang mahakbang ay umaling-aunaw na parang matambol ng digmaan. Nang makarating sila sa silid ng konsultasyon, halata ang pagkabigla sa mukha ni Clara. Nakaupo sa kabilang panig ng mesa, may isang lalaking Asyano na may nalulumbay na ekspresyon at isang maleta anang negosyo sa kanyang mabinti. Agad niya itong nakilala. Inhenyero Lim, bulong ni Clara nang may kawalang paniwala. Mabilis na tumayo si David Lim, nanginginig ng malinaw ang kanyang kamay. Isa siya sa 3 kliyente na nagulat ng kanyang masalin bilang mapanlinlang. Nagtatrabaho siya para sa isang kumpanya ng teknolohiya na nangangailangan ng mana dokumento na isinalin mula sa Ingles, patungong Mandarin para sa isang pagpapalawak sa China. Binibining Santos, ako kailangan kong makipag-usap sa iyo. Ang kanyang boses ay nanginginig, na parang bawat salita ay nagkakahalaga sa kanya ng pisikal na pagsisikap. Wala akong gaanong oras. Hindi alam ng aking abogado na narito ako. Isinara ni Opisyal Reyes ang pinto, ngunit nanatili sa loob. Karaniwang protokol para sa mga bisitang hindi opisyal na autorisado. Ano ang ginagawa mo dito? Dahan-dahang umupo si Clara, sinusubukang iproseso ang surreal na sitwasyong ito. Ipinaling ni Lim ang kanyang kamay sa kanyang mukha at napansin ni Clara ang malalim na eye bags, ang tensyon sa kanyang balikat. Dumating ako upang sabihin sa iyo ang katotohanan. Ang katotohanan na dapat kong sinabi mula sa simula. Ang katahimikan na sumunod ay napakakapal na maririnig ni Clara ang kanyang sariling pulso. Ang iyong masalin ay propekto. Binitawan ni Lim ang maasalita na parang pinipigilan niya ang kanyang hininga sa loob ng ilang buwan. Bawat dokumento na isinalin mo para sa aking kumpanya ay walang kamali-mali. Mas mahusay kaysa sa anumang profesional na ahensya na ginamit namin noon. Nagulat ang mga kasosyo sa Beijing sa teknikal na katumpakan at sensibilidad ng kultura. Naramdaman ni Clara na parang gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mapa. Kung gayon, bakit? Dahil natuklasan nga aking amo, ang CEO, na kinuha ko ang iyong mga serbisyo nang hindi nakberipika ang iyong mga credential sa universidad. Ibinaba ni Lim ang kanyang paningin. Halata ang kahihiyan sa bawat linya ng kanyang mukha. Pinantaan niya akong sisantihin kung hindi ako makahanap ngang paraan upang bigyang katwiran kung bakit gumastos. Ako ngang pondoen, kumpanya sa isang hindi sertipikadong tagasalin at nagpasya siyang sirain ang aking buhay upang iligtas ang kanyang trabaho. Naramdaman ni Clara ang pagkahalo ng galit at pagpapawalang sala na lumalago sa kanyang dibdib. Hindi iyon ganon kasimple. Itinaas ni Lim ang kanyang paningin. Ang kanyang mata ay nagniningning sa hindi bumuhos na luha. Iminungkahi ni Abogado Richardo Santos, ang corporate lawyer naming kumpanya, na iulat namin ang mga salin bilang depektibo. Sabi niya ay iyon lamang ang paraan upang mabawi ang pera at protektahan ang kumpanya mula sa anumang legal na responsibilidad. Iminungkahi ang pagsisinungaling, tumataas ang boses ni Clara. Iminungkahi ang pagprotekta sa mga interes ng korporasyon, koreksyon ni Lim ng mapait. Sa mundo ng negosyo, Binibining Santos, ang katotohanan ay pangalawa lamang sa pinansyal na kaligtasan. Ngunit ako hindi ako makatulog simula nang pirmahan ko ang maling pahayag na iyon. Mayroon akong anak na kasing edad mo. Tuwing titingnan ko siya, nakikita ko ang iyong mukha sa balita na hinuhusgahan sa publiko para sa isang bagay na hindi niya ginawa. Huminga ng malalim si Clara. Sinusubukang kontrolin ang maemosyon na nagbabantang umapaw sa kanya. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Bakit hindi bago ang paglilitis? Dahil ako ay isang duwag. Umamin si Lim na may nanginginig na boses. Dahil kailangan ko ang aking trabaho, ang aking sweldo, ang aking reputasyon. Ngunit ang makita ang ginawa nila sa iyo. Ang makita si Hukom Morales na tumatawa sa iyo sa telebisyon ay masyado na. Sinabi sa akin na aking asawa kagabi na hindi siya makapamuhay kasama ang isang lalaking walang dangal at tamasya. Naglabas siyang isang makapal na sobre mula sa kanyang maleta. Narito ang lahat.
Mga kopya niya mga original na salin na may mga pag-aproba niya mga kasosyo sa Beijing. Mga email kung saan partikular nilang pinupuri ang iyong trabaho at ang aking sinumpaang pahayag, umaamin na nagsinungaling ako sa ilalim ng pressure ng korporasyon. Kinuha ni Clara ang sobrenanang yinjinigang mga kamay. Ito ay mabigat, puno ng mga pahina na maaaring ganap na magpabago ng kanyang kaso. Inhenyero Lim, naintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Tanong niya ng mahina. Ang umamin ng perjury ay maaring magdala sa iyo sa bilangguan. Alam ko, malungkot na ngumiti si Lim. Ngunit mas gugustuhin kong nasa bilangguan na may buwa ang aking dangal kaysa malaya bilang isang sinungaling. Nararapat sa aking anak ang isang ama na may pagmamalaki niya. Lumapit si Opisyal Reyes sa mesa. Ginoo, kailangan ko kayong escort palabas. Hindi na ito regular na bisita. Tumayo si Lim, ngunit bago umalis, ay direktang tiningnan niya si Clara sa mga mata. Binibining Santos, ikaw ay pambihira. Huwag mong hayaang kumbinsihin kang sinuman na iba. At kung papayagan mo akong isang payo, kapag nasa bulwagang iyon ka bukas, hindi lang ipakita na nagsasalita kang gawikang iyon, ipakita mo kung bakit mahalaga. Ipakita mo na ang tunay na talento ay hindi nangangailangan ng masertipiko upang maging balido. Nang gumalis siya, nanatili si Clara na mag-isa sa silid, hawak ang sobre na parang isang salbabida. Ang maluha na pinipigilan niya sa loob ng ilang araw ay nagsimulang dumaloy. Hindi ito maluhang kalungkutan, kundi ngang kaginhawaan na halong galit sa lahat ng kanyang pinagdaanan dahil sa makasinungalingan ng korporasyon. Muling bumukas ang pinto at mabilis na pumasok si Elena Garcia na may magulong buhok at ekspresyon ng kinokontrol na takot. Clara, ano yon? Tumawag sa akin si Opisyal Reyes na sinasabing nandito si David Lim. Ano ang gusto niya? Inabot ni Clara ang sobre. Ang ating kaligtasan. Habang abala si Elena sa pagsusuri ng dokumento, lumalaki ang kanyang mata sa bawat pahina. Ito ay hindi ka panipaniwala. Sa pamamagitan nito ay ganap nating mapapasubalian ang makasong ang pandaraya. Mapapatunayan natin na tama ang masalin at na ang mga akusasyon ay gawa-gawa lamang. Ngunit, sapat ba iyon? Tanong ni Clara. Kailangan ko pa ring patunayan na nagsasalita akong ngawika at malamang nasasabihin ng piskal na nagsisinungaling si Lim ngayon upang tulungan ako. Tama ka? Umupo si Elena. Ang kanyang isip ay gumagana ng napakabilis. Kailangan natin ng higit pa. Kailangan nating hanapin ang iba pang 2 kliyente na nag-akusa sa iyo. At paano natin gagawin iyon mula dito? Naglabas si Elena ng kanyang cellphone. Hayaan mo sa akin, may mga kontak ako. Kung nagkaroon ng atake ng konsensya si Lim, baka ang iba rin. Sa sumunod 6 oras, habang ini-escort si Clara pabalik sa kanyang selda, abala si Elena sa pagtawag, pagpapadala ng email, paggalaw ng bawat kontak na mayroon siya sa kanyang legal na arsenal. Pumalik sa sila, pinaumamastan ni Eling Nina, si Clara na may pagkausyoso. May nakbago, sabi niya ng simple. Mayroon kang ibang ekspresyon. Isa sa aking mga akusado ang dumating upang umamin na siya ay nagsinungaling. Umupo si Clara, pinoproseso pa rin ang lahat. Lumabas na perpekto ang aking masalin. Malisyosong inakusahan ako upang protektahan ang mainteres ng korporasyon. Bumulong si Aling Nena, ang sistema ay nagpoprotekta sa sarili nito. Karaniwang kwento. Ngunit sa pagkakataong ito ay may nakaroon ng lakas ng loob na sabihin ang totoo. Tumingin si Clara sa maliit na mataas na bintana. Isinugal niya ang lahat upang linisin ang aking pangalan. At nagbigay ba iyan sa iyong pag-asa? Nagbigay sa akin ng higit pa sa pag-asa. Nagbigay sa akin ng patunay na hindi ako balif, na hindi ako nagkakamali, na ang mundo ang nagkakamali tungkol sa akin. Isang kalansing ng metal ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ito ang oras ng mobile library, isang kariton na dumadaan 2 beses sa isang linggo na may mga libro para sa mga bilanggo. Isang binibini ang nagtutulak ng kariton, humihinto sa bawat selda. Nang makarating siya sa selda 47, nakilala siya ni Clara. Siya si Sofia de la Cruz, isang babaeng halos 19 taong gulang na nakita niya sa kantina. May matatalinong mata siya at ang partikular na kalungkutan ng isang nakakita ng napakaraming bagay sa napakabatang edad. May libro bang kailangan ninyo? Tanong ni Sofia na may mahinang boses. Mayroon ka bang anumang banyagang wika? Tanong ni Clara nang may pegasa. Naningning ang mga mata ni Sofia. Ikaw ba ang babae na magpapatunay na nagsasalita ng 10 wika? 11 sa totoo lang. Mayroon akong para sa iyo.
Nerbyosong tumingin si Sofia sa makabilang panik ng pasilyo bago kumuha ng isang pakete na nakabalot sa papel. Hiniling ng iyong abogada na dalhin ko ito sa iyo. Hindi ko dapat gawin, ngunit naniniwala ako sa mga ikalawang pagkakataon. Binuksan ni Clara ang pakete at nakakita ng 6 na libro sa iba't ibang wika: Mandarin, Arabic, Russian, German, French, at Portuguese. Hindi ito ordinaryong libro, kundi mga komplikadong teksto sa teknikal na legal. Sinabi ngang iyong abogada na magsanay ka sa mga ito, bulong ni Sofia. Susubukan nga profesor bukas na ipatid ka sa mga espesyal na bokabularyo sa teknikal. Paano mo nalaman? Dahil isa sa kanila, si Profesor Miguel Alcantara, ay dumating upang magkaroon ng legal na konsultasyon dito ilang araw na ang nakakaraan. Narinig ko siyang nakikipag-usap sa direktor tungkol sa kung paano ilantad ang isang impostor na nagaangkin ng impossible na kakayahan sa wika. Nanlamig ang dugo ni Clara. May sinabi pa ba siya? Sinabi niya na naganda siya namiga espesyal na teknikal na teksto sa bawat wika, bokabularyo sa medisina, legal, siyentipiko, mamagay na tanging isang may mataon ng formal na pag-aaral sa universidad ang makakaalam. Naupo si Aling Nena sa kanyang kama. Iyan ay pandaraya. Nahahanda sila ng isang pagsusulit na idinisenyo upang mabigo ka. Hindi ito pandaraya kung hindi sila nangako na maging patas. Binuksan ni Clara ang unang libro. Ang kanyang nga mata ay sumusuri sa mga pahina sa Mandarin. Ngunit kaya kong matuto. Palagi akong nakakayang matuto. Mayroon kang mas mababa sa 24 na oras. Itinuro ni Sofia. Paano mo mamemorya ang teknikal na bokabularyo sa 6 na wika sa loob ng isang araw? Tiningnan siya ni Clara ng may matinding determinasyon na pinanatiling buhay ang buong buhay niya. Sa parehong paraan na ginawa ko ang lahat nang hindi sumusuko. Nang umalis si Sofia, pinamamasdan ni Aling Nena si Clara na nagbubukas ng libro matapos ang libro, ganap ang kanyang konsentrasyon. Alam mo kung ano ang pinakakahanga-hanga sa iyo? Sabi ni Aling Nena, pagkatapos ng mahabang katahimikan. Hindi ang pagsasalita mo nga wika, kundi ang hindi mo pagtanggap ng pagkatalo bilang opsyon. Sabi nga aking lola, sasabihin sa iyong mundo ng 1,000 beses na hindi mo kaya, kailangan mo lang patunayan ng 1 beses na kaya mo. Ginugol ni Clara ang natitirang bahagi nga, araw at ang buong gabi na nakalubog sa mga librong iyon. Halos hindi kumain, halos hindi gumalaw. Dinalhan siya ni Aling Nena ng tubig, pinapaalala siyang huminga. Ngunit si Clara ay nasa ibang mundo, isang mundong masalita, kahulugan, makoneksyon sa wika. Nang magsimulang sumilip ang unang liwanag ng bukang liwewe sa mataas na bintana, isinara ni Clara ang huling libro. Ang kanyang mga mata ay pula, ang kanyang katawan ay nanginginig sa pagod, ngunit mayroong isang bagay na naiba sa kanyang ekspresyon. Handa ka na ba? Tanong ni Aling Nena. Handa na. Sagot ni Clara. Maagang dumating si Opisyal Reyes. Santos, oras na. Naghihintay ang iyong abogada. Ngayon ang araw. Habang naglalakad siya sa mga pasilyo patungo sa labasan, nagsimulang kumatok ang ibang maggabilanggo sa mapinto ngang kanilang selda. Hindi ito nagbabantang tunog, kundi ngang suporta. Marami sa kanila ang nakarinig ng kanyang kuwento. Marami sa kanila ang hinatulan batay sa kung ano ang pinaniniwalaan ng sistema na sila, sa halip na kung ano ang tunay na sila. Ipakita mo sa kanila, sigaw ng isang tao, huwag mong hayaang durugin kanila, sumama ang isa pang boses. Naramdaman ni Clara ang isang kakaibang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi siya nag-isa. Hindi siya kailanman nag-isa. Ang lahat ng mga hindi kilalang mukha sa likod ng mga metal na pinto ay mga paalala na mayroon pang ibang tao na tulad niya. Nahihintay ng pagkakataong ipakita ang kanilang katotohanan. Naghihintay sa kanya si Elena sa lugar ng pagproseso na may isang bagay na hindi inaasahan. Isang maleta. Ano ito? Tanong ni Clara. Ang iyong kinabukasan, kung maganda ang lahat. Binuksan ni Elena ang maleta na nagbubunya ng isang profesional na kasuotan. Hindi ka papasok sa bulwagang iyon bilang isang akusado. Papasok ka bilang profesional na ikaw. Habang nagpapalit, si Clara, ibinigay ni Elena ang huling balita. Nahanap ko ang ikalawang kliyente. Handa siyang magpatutu na ang kanyang akusasyon ay mali rin. Ang pangatlo ay hindi pa sumasagot. Ngunit sapat na ang 2 sa 3 upang lumihang makatwirang pag-alinlangan. At ang psikolohikal na pagsusuri? Sumimangot si Elena. Ihinaharap ni Amelia Reyes ang kanyang ulat. Mixed ito.
Hindi sinasabi na baliw ka, ngunit hindi ka rin ganap na ipinagtatanggol. Nagmumungkay na mayroon kang hindi kinaugalyang personalidad na may matas na kumpiyansa sa sariling natutunan na kakayahan. Iyon ay isang eleganteng paraan lamang upang sabihin na hindi sila nagtitiwala sa akin. Eksakto. Kaya kailangan mong maging perpekto ngayon. Hindi lang mahusay, perpekto. Dinala silang sasakyan patungo sa korte. Iba ang hitsura ng gusali sa liwanag ng bukang liwayway. Mas marilag, mas nakatakot, na parang isang Koliseo Romano kung saan ang mga gladiador ay lumalaban para sa kanilang buhay. Ngunit hindi na si Clara ang parehong tao na pumasok doon ilang araw na ang nakakaraan. Ngayon ay mayroon siyang ebidensya, mayroon siyang kaalyado, at higit sa lahat, mayroon siyang katotohanan. Ang bulwagan ng korte ay mas puno pa kaysa sa unang pagkakataon. Puno nga news camera ang bawat pinahihintulutang sulok. Bumubulong ang mga mamahayag sa isa't isa, at sa unang hanay, 10 propesor mula sa Universidad ng Pilipinas ang naghihintay na may ma-ekspresyon na mula sa pag-ausyoso hanggang sa lantat na pagamak. Pumasok si Hukom Morales na may parehong pagmamataas tulad ng dati, ngunit nang makatakpo ang kanyang tingin at ang kay Clara, may nagbago sa kanyang mamata. Marahil ay kinikilala niya na hindi ito magiging madaling tagumpay na inaasahan niya. Hayaan na magsimula ang palabas, bulong niya, inihulog ang kanyang mazo. At sa gayon nagsimula ang araw na magbabago sa lahat. Ang martilyo ni Hukom Morales ay umalingaw na parang putong baril sa bulwagang punong tao. Ang bulong-bulungan ng kolektibo ay agad na nawala, napalitan ng isang tensyon na napakakapal na ang hangin mismo ay tila nanginginig sa pag-asa. Order sa bulwagan, binikas ni Hukom Morales. Anga emega salita na may tono enega autoridad na pinagbuti ni Yasalub enega emega dekada sa estrado. Ang kanyang mata ay sumuri sa karamihan ng tao bago huminto sa 10 propesor na nakaupo sa isang espesyal na hanay sa harap ng estrado. Mga propesor ng Universidad ng Pilipinas, salamat sa inyong pagdalo. Ngayon ay gagawin natin ang isang pagsusuri na, prangka, ay itinuturing kong pag-aaksaya ng oras, ngunit iginit ng akusado na isagawa. Nakatayo si Clara sa tabi ni Elena. Ang kanyang tindi ay tuwid sa kabilang ng pagod na nararamdaman niya sa bawat hiblang ang kanyang pagkatao. 24 na oras na walang tulog. Nag-aaral ng teknikal na bokabularyo na karamihan sa mga tao ay aabutin ng ilang taon upang makabisado, ngunit hindi siya ang karamihan ng mga tao. Tumayo si Profesor Miguel Alcantara, inaayos ang kanyang salamin na may kilos na nagpapahiwatig na akademikong pagkamataas. Siya ay isang payat na lalaki, may madilim na buhok, nakasuklay pa atras gamit anggel, at ang ekspresyon ng isang tao na naniniwala na ang formal na kaalaman ang tanging balidong kaalaman. Mahal na hukom, simula niya na may malinaw at akademikong boses. Ako at ang aking makasamahan ay nahanda ng isang serye nga mahigpit na pagsusuri. Hindi ito simpleng pakikipag-usap sa iba't ibang wika, kundi ang pagpapakita ng teknikal na kasanayan, malalim na pag-unawa sa kultura, at kakayahan sa espesyal na pagsasalin. Magpatuloy, ginawa ni Hukom Morales ang isang kilos gamit ang kanyang kamay. Sumandal sa kanyang upuan na parang malapit ng saksihan ang isang murang palabas ng mahika. Nagbukas si Profesor Alcantara ng isang makapal na folder. Binibining Santos, magsisimula tayo sa Mandarin. Si Profesora Aya Tanaka, bagaman siya ay espesyalista sa Hapon, ay mayroon ding kasanayan sa Mandarin at susuriin ang unang seksyon na ito. Isang babaeng Asyano na nasa katamtamang edad ang tumayo. Si Profesora Tanaka ay may kalmado na presensya, ngunit ang kanyang tingin ay analytical. Sinisiyasat si Clara sa bawat segundong lumipas. Nagsalita ang Profesora sa Mandarin ng matatas. Humihiling kay Clara na basahin ang isang tekstong medikal at pagkatapos ay ipaliwanag ang kahulugan nito sa Filipino. Inabot niya ang isang dokumento. Kinuha ni Clara ang papel. Ito ay isang komplikadong tekstong medikal tungkol sa mapamamaraan sa cardiovascular na puno ng teknikal na terminolohiya na magpapawis sa sinumang profesional na tagasalin. Pinihil na bulwakan ang kanilang hininga. Binasa ni Clara ang dokumento ng tahimik sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang magsalita sa matatas na Mandarin. Ang kanyang pagbigkas ay walang kamali-mali. Ang kanyang tono ay tumpak. Hindi lang niya binasa ang teksto, kundi ipinaliwanag niya ito, idinagdag ang kultural na konteksto kung paano nagkakaiba ang ilang mga medikal na termino sa sino mula sa mga kanluranin.
Pagkatapos ay lumipat siya sa Filipino ng walang paginto. Isinasalin hindi lamang ang masalita, kundi ang malalim na kahulugan. Ipinapaliwanag ang mga medikal na implikasyon na may antas nega detalye na ikinagulat maging ni Profesora Tanaka. Bumulong ang profesora ng isang bagay sa Mandarin kay Profesor Alcantara. Nakomento na ang pagbigkas ni Clara ay perpekto at impossible para sa isang walang formal na pagsasanay. Alam ko, sagot ni Clara sa parehong wika, direktang nakatingin kay Tanaka. Pagkatapos ay lumipat siya sa Filipino. Dahil natuto ako mula sa pamilya Lim, mga diplomatang nanirahan sa Beijing ng 6 na taon. Ang kanilang bunsong anak ang nakturo sa akin hindi lamang na wika, kundi ng makanta, makalaro, mga paraan ng pag-iisip. Ang wika ay hindi lamang nga salita. Profesora, ito ay kaluluwa, isang bulong-bulungan ang bumalot sa bulwagan. Mabilis na nagsusulat si Marco Delgado, isang mamamahayag, sa kanyang notebook. Ginto ito para sa pamamahayag. Susunod na wika, sabi ni Profesor Alcantara ng matalim, malinaw na hindi komportable sa kanyang nasaksihan. Aleman, Profesor Klaus Schmidt. Si Profesor Schmidt ay isang matipunong lalaki na may blond na balbas at seryosong ekspresyon na karaniwang Aleman. Tumayo siya at nagsalita sa matigas na Aleman na may sadyang komplikadong accent, humihiling kay Clara na ipaliwanag ang masugnay ng isang legal na kontrata at ang maimplikasyon nito sa batas. Inabot niya ang isang siksik na legal na kontrata, punong legal na jargong Aleman, na kahit ang makatutubong abogado ay mahihirapan. Binasa ito ni Clara at muli ay, higit pa sa perpekto ang kanyang sagot. Hindi lang siya naksalin, kundi kinilala niya ang posibleng legal na problema sa kontrata. Itinuro ang hindi malinaw na wika na maaring magdulot ng maalitan at ginawa niya ang lahat habang matatas na nagpapalit-palit sa Aleman at Filipino. Tiningnan siya ni Profesor Schmidt na may pagkahalo ng pagkamangha at pagkalito. Tinatanong niya sa Aleman kung saan niya natutunan ang lahat ng iyon. Sumagot si Clara sa matatas na Aleman bago isalin sa Filipino. Mula sa pamilya Ramirez. Si Ginoong Ramirez ay isang internasyonal na abogado. Pinaupo ako ngang kanyang asawa sa kanyang opisina habang nagtatrabaho siya. Ako ay 10 taong gulang at binabasa ko ang kanyang kontrata habang akala niya ay naglalagay lang akong maguhit. Natutunan ko na ang legal na Aleman ay parang isang palaisipan kung saan ang bawat salita ay may eksaktong bigat. Pinagmamasdan ni Elena Garcia na lumuluha ang mga mata. Higit pa ito sa inaasahan niya. Hindi lang nagpapakita ng kakayahan si Clara, nagpapakita siya ng kahusayan. Arabic, halos ibuga ni Profesora Alcantara ang salita. Profesora Fatima Al-Hassan. Si Profesora Al-Hassan ay isang eleganteng babae na may matalino at kalkulado na ekspresyon. Nagsalita siya sa klasikong Arabic, ang uri na ginagamit sa mga relihiyoso at akademikong teksto, sadyang archaic at komplikado. Hiniling niya kay Clara na basahin ang isang relihiyosong teksto at ipaliwanag ang malalim na pilosopikal na kahulugan nito. Ito ay isang teksto na may komplikadong pilosopikal na komento. Ipinikit ni Clara ang kanyang mata ng isang sandali at nang idilat niya ang maito, ay mayroong isang bagay na naiba sa kanyang ekspresyon. Nagsimula siyang bumikas sa Arabic. Ang kanyang boses ay kumukuhang ang partikular na melodikong kadensya ng wikang mahusay na sinasalita. Hindi lang niya isinalin ang teksto kundi ipinaliwanag niya ang maraming patong ng interpretasyon, ang sanggunian sa kasaysayan, ang debate sa teolohiya na nabuo ngang talatasalub ng maraming siglo. Nagsalita siya tungkol sa kung paano nakakaiba ang klasikong Arabic sa modernong Arabic, tungkol sa tula na likas sa bawat talutod. Tumayo si Profesora Al-Hassan, malinaw na natuwa. Paano ito possible? Nangangailangan ito ng taon ng teolohikal na pag-aaral. Pamilya Abad, mahinang sagot ni Clara sa Filipino. Ang ama ay isang imam. Itinuro niya sa akin na ang Arabic ay hindi lamang isang wika, ito ay isang paraan ng pagtingin sa universo, na ang bawat salita ay may ugat, kasaysayan, koneksyon sa ibang mga salita. Ito ay isang wika na humihinga ng tula. Hindi na nakasandal si Hugo Morales sa kanyang upuan, nakasandal na siya pasulong. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa panunuya tungo sa isang bagay na maaring hindi sinasadyang pagalang. Isa-isa, iniharap ng mga profesor ang kanilang mahamon. Russo kasama si Profesor Nikolai Petrov na humiling sa kanya na bumikas ngang klasikong literatura at ipaliwanag ang komplikadong simbolismo ngang literatura. Pranses na may terminolohiya sa pagluluto at alak na napaka-espesipiko
na tanging isang sommelier o profesional na chef ang makakaalam. Italiano na may opera at musika, Portuges, Brazilian na may komplikadong regional na idioma, Hapon na may maraming sistema ng pagsulat, Koreano na may masalimuot na antas ng formalidad. Sa bawat pagkakataon, hindi lang natugunan ni Clara, kundi nalampasan niya ang mainaasahan at sa bawat pagkakataon ay idinagdag niya ang personal na dimensyon na iyon, ang kwento na pag-aaral na nagbubunyag hindi lamang ng teknikal na kaalaman, kundi malalim na pag-unawa at tunay na pagmamahal sa bawat wika. Nang hilingin ni Profesor Petrov na ipaliwanag ang isang talata mula sa klasikong literatura ng Ruso, hindi lamang isinalin ni Clara ang masalita, kundi nakuha niya ang malungkot na kaluluwa ng teksto. Ipinapaliwanag ang mga konteksto sa kasaysayan at emosyonal na tanging isang tunay na lubok sa kulturang Ruso ang makakaunawa. Pamilya Cruz, ipinaliwanag niya, si Ginong Cruz ay profesor ng literatura. Binabasa niya sa akin si Dostoyevsky habang naghahanda ang kanyang asawa ng borscht. Ako ay 12 taong gulang at umiyak ako sa mga kwento. Sabi niya sa akin, kung hindi mo maramdaman ang pagdurusangang Ruso sa mga salita, hindi mo talaga binabasa ang mamaestro. Iniharap ng propesora na nagsusuri na Pranses ang isang teksto tungkol sa mga alak na may terminolohiya na napaka-espesyalisado na tila idinisenyo upang pahiyain maging ang mga profesional na tagasalin. Hindi lang kinilala ni Clara ang bawat uri nga ubas, bawat rehiyon ng alak na binanggit, kundi ipinaliwanag niya ang kultural. Nasuteleti kung bakit ang ilang masalitang Pranses para ilarawan ang alak ay walang eksaktong pagsasalin sa Filipino. Si Ginoong David de la Rosa ay sommelier. Ipinaliwanag niya na may mapanlin lang ng ngiti. Pinahihintulutan niya akong amuyin ang mga alak habang nagtatrabaho siya. Sabi niya na ang Pranses ng alak ay likidong tula. Ang bawat salita ay nagbubungang lupa, araw, oras. Hindi ito isinasalin. Nararamdaman ito. Ngunit pagkatapos ay dumating ang sandali na magbabago sa lahat. Ang huling wika ay Hebreo. Si Profesor Alcantara, nabihasa rin sa Hebreo, bukod pa sa Filipino, ay personal na tumayo para sa pagsusuring ito. Inilaan niya ang itinuring niyang kanyang masterstroke para sa huli. Binibining Santos, sabi niya na may ngiti na hindi umabot sa kanyang nga mata. Ang huling tekstong ito ay partikular na mapanghamon. Ito ay isang sinaunang pilosopikal na tratado tungkol sa etika at hustisya. Napakakomplikado maging para sa mga dedikadong iskolar. Inabot niya ang dokumento. Nagsimulang magbasa si Clara at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ito pakalito o kahirapan, ito ay pakilala. Profesor Alcantara, sabi ni Clara ng dahan-dahan, ang tekstong ito, alam ko ang tekstong ito. Alam mo ito? Ngumiti si Profesor Alcantara ng may pagmamataas. Malaki ang pagdududa, kona nakakuha kang akses sa mga sinaunang pilosopikal na manuskritong Hebreo. Hindi, ang manuskrito, itinaas ni Clara ang kanyang paningin. Ang kanyang mata ay naniningning na may mapanganib na bagay. Alam ko ang pagsasalin, dahil ako ang gumawa nito. Ang katahimikan na bumalot sa bulwagan ay ganap, maging ang sistema ng ventilasyon ay tila huminto sa pag-ugong. Patawad, pumikit si Profesor Alcantara. Itinuro ni Clara ang dokumento. 6 na taon na ang nakakaraan. Noong onyedi ako, nagtatrabaho ako sa isang serbisyo na pagsasalin sa online sa ilalim na pseudonym. Isang hindi kilalang kliyente ang humiling ng pagsasalin ng pilosopikal na tratado na ito mula sa sinaunang Hebreo patungong modernong Filipino. Nagbayad siya ng malaki, ngunit humiling ng kumpletong anonimidad. Nagugol ako ng 3 linggo sa paggawa nito. Sinasaliksik ang bawat salita, bawat konsepto. Ito ay isa sa aking mga unang profesional na trabaho. Lumingon siya kay Profesor Alcantara, lumalakas ang kanyang boses. At kayo, Profesor Alcantara, naglatalan ng isang akademikong artikulo 4 na taon na ang nakakaraan na pinamagatang bagong interpretasyon ng mga etikal na teksto na Hebreo. Binasa ko ang artikulong iyon. Ginamit ninyo ang aking salin-salita sa salita ng hindi nagbibigay ng kredito. Pumuto ang bulong-bulungan sa bulwagan. Namutla si Profesor Alcantara. Iyan ay Ilan Andof. Iyan ay isang walang saysay na akusasyon. Nautal siya. Mayroon ba kayong anumang ebidensya? Mayroon ako ne lahat ne aking magafile sa trabaho. Kalmadong sagot ni Clara. Kabilang ang magatala sa pagsasalin, magapaunang bersyon, pakikipagugnayan sa kliyente.
Lahat ay nakasabi sa aking computer, ang parehong computer na nasa pag-ari ng piskal bilang ebidensya. Tumayo si Elena Garcia ng mabilis. Mahal na hukom, hinihiling ko ang agarang access sa digital na file na iyon kung totoo ang sinasabi ng aking kliyente. Hindi lamang ito nagpapakita ang kanyang kakayahan, kundi naglalantad din ito ng akademikong plagiarism. Mukhang isang hayop na na-corner si Piskal de la Cruz. Mahal na hukom, ito ay isang distraksyon. Hindi ito may kaugnayan sa kaso. Hindi may kaugnayan, sa wakas ay nakahanap si Hukom Morales ng kanyang boses. Ginoong de la Cruz, kung mapapatunayan ng akusado na ginamit ng isa sa mga taga-suri na pinili ko ang kanyang trabaho ng walang kredito, iyan ay lubang may kaugnayan sa kasong ito. Ipinapakita nito na siya ay hindi lamang may kakayahan, kundi may kakayahan na siya sa loob ng maraming taon. Lumingon siya kay Profesor Alcantara. Ang kanyang ekspresyon ay malamig na ngayon. Profesor Alcantara, mayroon ba kayong gustong sabihin? Ibinuka at isinara ni Profesor Alcantara ang kanyang bibig na parang isda na nasa labas ng tubig. Ang iba pang mga profesor ay nakatingin sa kanya na may pagkahalo ng pagkabigla at pagkadismaya. Sa mundong akademya, ang plagiarism ay ang hindi mapapatawad na kasalanan. Ako ay nakakuha ng pagsasalin na iyon mula sa isang kasamahan. Hindi ko alam na ito ay mula sa isang online na serbisyo. Ipinakpalagay ko na ito ay pampublikong trabaho. Ipinakpalagay, tumayo si Profesora Alhasan, ang kanyang boses ay matalim. Profesor Alcantara, ang akademikong protokol ay nangangailangan ng pagberipika ng pinakmulan ng lahat ng material. Ito ay basic. Idinagdag ni Professor Schmidt sa matalim na tono, kung totoo ito, kailangang formal na imbestigahan ng Universidad ng Pilipinas. Humampas si Hukom Morales sa kanyang martilyo. Order, Alguacil Cruz. Dalhin ang computer ng ebidensya. Ngayon, habang naghihintay sila, nanatili si Clara na nakatayo, ang kanyang puso ay kumakabot ng malakas. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay kalmado. Naghintay siya ang 6 na taon para sa sandaling ito. 6 na taon mula nang makita niya ang kanyang trabaho na nailathala sa ilalim ng pangalan ng iba. Hindi niya kailanman naisip na darating ang hustisya sa ganitong paraan, ngunit ang buhay ay may kakaibang paraan upang magsara ng mabilog. Bumalik si Alguacil Cruz na may laptop sa isang bag ng ebidensya. Binuksan ito ng tekniko ng korte at sa ilalim ng pangangasiwa ng hudikatura, nag-navigate si Elena sa mga file na itinuturo ni Clara. Naroon ang lahat. Ang mapaunang bersyon ng pagsasalin na may petsang 6 na taon na ang nakakaraan, ang madetalyadong tala na nagpapaliwanag sa bawat desisyon sa pagsasalin, ang ma-email sa kliyente, at ang pinakamapanira, ang huling bersyon, magkaparehong salita sa inilatala ni Profesor Alcantara sa kanyang di umano'y orihinal na artikulo. Sinuri ni Hukom Morales. Ang mga file ng personal, ang kanyang ekspresyon ay naging mas madilim sa bawat dokumento na kanyang sinuri. Sa wakas ay itinaas niya ang kanyang paningin kay Profesor Alcantara. Profesor, lubos kong iminumungkahi na makipag-ugnayan ka sa iyong unyon. Kakailanganin mo ngang legal na representasyon. Lumingon siya sa iba pang 9 na profesor. Mayroon pa bang may pagdududa tungkol sa kakayahan sa wika ni Binibining Santos? Isa-isa, umiling ang bawat profesor. Maging si Profesora Alhasan ay tumayo. Mahal na hukom, sa loob na 20 taon ko sa pagsusuri ng kakayahan sa wika, hindi pa ako nakakita ng sinuman na may ganitong kahusayan na ipinakita ng Binibini na ito ngayon. Hindi lamang siya nagsasalita ng wikang ito, kundi nabubuhay siya sa mga ito. Naunawaan niya ang maito sa mga antas na karamihan sa mga akademiko ay tanging mapapangarap lamang. At ginawa niya ito ng walang mga mapagkukunan, ng walang mga pribilehiyo, tanging may determinasyon at tunay na pagmamahal sa pag-aral. Ang mga salita ni Profesora Alhasan ay umalingaw-ngaw sa bulwagan. Sumandal si Hukom Morales sa kanyang upuan. Ipinasa ang isang kamay sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada ay tila siya ay tunay na hindi sigurado kung paano magpatuloy. Ginoong de la Cruz, sabi niya sa huli, mayroon pa ba kayong gustong iharap? Dahan-dahang tumayo ang piskal. Alam niya na talo na siya. Mahal na hukom, sa liwanag ng mga pagunlad na ito, at isinasaalang-alang na 2 sa 3 nagre-reklamong kliyente ay binawi ang kanilang maakusasyon at umamin na nagsinungaling sa ilalim ng pressure ng korporasyon. Hinihiling ang piskalya.
Hinihiling na bawiin ang lahat ng kaso. Ang bulong-bulungan sa bulwagan ay naging ugong. Paulit-ulit na humampas si Hukom Morales sa kanyang martilyo. Order! Order sa aking bulwagan! Nang bumalik ang katahimikan, tiningnan ni Hukom Morales si Clara ng matagal. Sa kanyang mata ay may isang bagay na hindi pa kailanman naroon. Patawat Binibining Santos, simula niya, ang kanyang boses ay hindi karaniwang malambot. Ang korte na ito ay may utang na tawad sa iyo. May utang na tawad ako sa iyo. Pinayakan ko ang pahuhusga na bulahin ang aking pahuhusga. Ipinagpalagay ko na ang pambihirang talento ay nangangailangan ng institusyonal na pagpapatunay, samantalang ipinakita mo na ang tunay na talento ay lumalampas sa mga institusyon. Nagpahinga siya na parang ang susunod na salita ay nakakahalaga sa kanyang pisikal na pagsisikap na bigkasin. Lahat ng kaso laban sa iyo ay binawi. Malaya ka mula sa lahat ng akusasyon. Bukod pa rito, iniutos ko na ang iyong computer at lahat ng iyong personal na gamit ay ibalik sa iyo kagad. Humampas siya ang martilyo sa huling pagkakataon. Ang kasong ito ay sarado. Pumuto ang palakpakan sa bulwagan. Niyakap ni Elena si Clara, pareho silang umiyak. Nagtatagbuhan ang mamamahayag patungo sa mga labasan upang ilathala ang balita. Pinakakaguluhan si Clara. Namga profesor, naalo namga pahingi ng tawad, mga alo ng trabaho, mga akademikong oportunidad. Ngunit isang bagay lamang ang iniisip ni Clara. Sa wakas, pagkatapos na buong buhay na minamaliit, narinig ng mundo ang kanyang boses, at ang boses na iyon ay nagsalita sa 11 wika. Bumukas ang mapinto ng Manila City Jail na may kalansing ng metal na tunok na parang makalangit na musika. Ginawa ni Clara ang kanyang unang hakbang bilang isang malayang babae sa loob ng ilang araw na tila ilang taon. Tumama ang araw ng hapon sa kanyang mukha na may tindi na halos ikinabali ng kanyang likod. Kalayaan, pagpapatunay, hustisya. Ngunit ang eksena na naghihintay sa kanya sa labas ay hindi ang katahimikan na kanyang inakala. Daigdig na mamamahayag ang sumugod sa kanya na parang mamaalon na yumahampas sa baybayin. Kumikislap ang mga kamera, umaabot ang mga mikropono na parang mga tentakle, maboses na sumisigaw na matanong na nagahalo sa isang hindi maintindihan na gulo. Binibining Santos, ano ang nararamdaman mo? Idedemanda ba ni Clara si Hukom Morales? Pag-usapan ninyo ang tungkol kay Profesor Alcantara. Totoo ba na nagsasalita kang 11 wika? Lumitaw si Elena sa kanyang tabi. Bumubuong ang proteksyon na kalasak gamit ang kanyang katawan habang sinusubukan nilang makalabas patungo sa naghihintay na sasakyan. Ngunit bago pa sila makalakad ng 2 metro, isang eleganteng babae ang direktang humarang sa kanilang daan. Siya ay matangkad, may perpektong nakasuklay na pila na buhok at isang suwet na sumisiga ng kapangyarihan at pera. Si Linda Villanueva, ayon sa korporate ID na nakasabit sa kanyang leg, COG Villanueva Global Translation Services, Binibining Santos, ang kanyang boses ay pumatay sa ingay sa paligid na may likas na autoridad. Ako si Linda Villanueva. Kailangan kong kausapin ka ngayon. Ginang Villanueva, kalalabas lang ang aking kliyente. Sumingit si Elena. Hindi ito ang tamang oras. Ganap kong naunawaan. Ngunit ang sasabihin ko sa iyo ay hindi maaring maghintay. Direktang tiningnan ni Villanueva, si Clara. Ganap na hindi pinansin si Elena. Ang iyong kaso ay nakakuha ng internasyonal na atensyon. Mayroon akong 17 alok ng trabaho mula sa iba't ibang bansa para sa iyo at isang bagay na mas mahalaga, impormasyon tungkol sa iyong lola na sa tingin ko ay gusto mong marinig. Huminto si Clara. Ang aking lola? Ano ang alam mo tungkol sa aking lola? Hindi dito. Itinuro ni Villanueva ang isang itim na limousin na diskreto na nakaparada sa kalahitnaan NG Block, 5 minuto NG iyong oras. Kung pagkatapos ay gusto mong umalis. Personal kitang dadalhin kung saan mo gusto. Mahigpit na kinurot ni Elena ang braso ni Clara bilang babala. Ngunit may isang bagay sa mga mata ni Villanueva na hindi nagbabantang. Ito ay pagkaapurahan na halong pagalang. Sige, tinanggap ni Clara. 5 minuto. Sa loob ng limousine, malayo sa kaguluhan ng mamamahayag, inabot ni Villanueva ang isang leather na folder. 20 taon na ang nakakaraan, ako ay direktor ng Human Resources sa isa sa pinaka-prestihiyosong ahensya ng pagsasalin sa bansa. Ang iyong lola, si Lola Corazon, ay nag-apply para sa isang posisyon. Tinanggihan namin siya. Naramdaman ni Clara ang isang sakit sa kanyang dibdib. Bakit mo ito sinasabi sa akin?
dahil ginawa namin ang parehong pagkakamali na ginawa ng sistema sa iyo. Nagsasalita si Lola Corazon ng 6 na wika ng matatas, ngunit wala siyang natitulo sa universidad. Tinanggihan namin siya nang hindi man lang siya sapat na sinusuri. Sumulat siya sa akin ng isang liham pagkatapos na interview na iyon, isang liham na itinago ko sa loob ng 2 dekada dahil lubos akong nahihiya na basahin itong muli. Naglabas, si Villanueva n isang kupas na sobremula sa folder. Ang sulat ay sa kanyang lola. Kilalanin ito ni Clara saan man. Basahin mo. Iginit ni Villanueva nang nanginini ang kamay. Binuksan ni Clara ang sobre at nagsimulang magbasa. Ang maksalita ang kanyang lola ay bumubulwa mula sa pahina na parang isang ilok ng karunungan at sakit. Mahal na ginang Villanueva, hindi ko kayo sinisisi sa pagtanggi sa akin. Ang mundo ay gumagana sa papeles, hindi sama kakayahan. Ngunit gusto kong malaman ninyo na ilalaan ko ang aking buhay upang matiyak na ang aking apo ay hindi kailanman kailangang magmakaawa para sa maoportunidad na nararapat sa kanya. Ituturo ko sa kanya ang lahat ng alam ko at balang araw, kapag nagtagumpay siya, umasa ako na matatandaan ninyo na ang talento ay hindi nangangailangan ng panlabas na pagpapatunay upang maging totoo. Natapos si Clara sa pagbabasa na may mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Palaging alam ngang kanyang lola. Palaging plinano na ihanda siya para sa isang mundo na tatanggi sa kanilang dalawa. Nang makita ko ang iyong kaso sa balita, nagpatuloy si Villanueva na may mahinang boses. Agad kong nalaman kung sino ka, ang apo ni Lola Corazon, ang bata na binanggit niya sa akin sa liham na iyon, at napagtanto ko na may pagkakataon akong iwasto ang isang pagkakamali na nagawa ko 2 dekada na ang nakakaraan. Ano ang gusto mo sa akin? Direktang tanong ni Clara. Gusto kitang kunin, hindi bilang isang ordinaryong tagasalin, kundi bilang direktor ng hindi kinaugaliang talento. Ang iyong trabaho ay tukuyin at kumuha ng mataong tulad mo, mga taong may pambihirang kakayahan, ngunit walang tradisyonal na kredensyal, mga taong hindi pinapansin ng sistema. Ang alok ay nakatutukso, halos masyadong maganda upang maging totoo. Ngunit may isang bagay sa ekspresyon ni Villanueva na nagsabi kay Clara na may higit pa. Ano pa? Pilit niya, bahagyang ngumiti si Villanueva. Ikaw ay mapanuri. Sige, may iba pa. Ang iyong lola ay nagtrabaho para sa maraming diplomatikong pamilya, tulad ng alam mo, ngunit may isang partikular na pamilya, ang pamilya Morrison, na pinagtrabahuhan niya sa huling 5 taon ng kanyang buhay, ay mga diplomatang British. Umalis sila ngang bansa ng biglaan 3 taon na ang nakakaraan at may iniwan sila para sa iyo. Isang bagay na hiniling nga iyong lola na itago nila hanggang sa maging handa ka. Kinonta ako ni Ginoong Morrison kahapon pagkatapos makita ang iyong kaso sa balita. Siya ay nasa lungsod, gusto kang makilala. Bago pa makasagot si Clara, ang kanyang telepono na bagong ibalik ng pulisya ay nagsimulang tumunok ng walang tigil. Mga nawawalang tawag, mga text message, mga abiso sa social media na sumasabog. Isang partikular na mensahe ang nakakuhang kanyang atensyon. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero na may internasyonal na prefix. Binibayning Santos, ako si Ahente Samuel Reyes mula sa International Organization for Refugees, IOR. Ang iyong kuwento ay umalingaw-ngaw sa milyon-milyon. Mayroon kaming panukala na maring magpabago ang mga buhay. Mangyaring makipaugnayan sa akin ng agaran, si Elena, na sinusuri ang kanyang sariling telepono, ay nagtaas ng paningin na may ekspresyon ng pagkabigla. Clara, kailangan mong makita ito. Ipinakita niya ang kanyang screen. Ang video ng pagdinig ay naging viral. Mahigit 15 milyong views sa loob ng mas mababa sa 6 na oras. Ang hashtag na, Hustisya para kay Clara, ay trending sa buong mundo. Ngunit hindi lang iyon. May isa pang video na naipost ilang minuto na ang nakakaraan. May naglik na mega recording ng seguridad na may sentro na may detention. Sa mga ito, malinaw na makikita si Clara na nag-aaral sa buong gabi. Bumubulong sa iba't ibang wika, nakahanda na may determinasyon na halos higit sa tao. Pinag-usapan ka ng buong mundo, bulong ni Elena. Ikaw ngayon ay isang simbolo. Ayoko maging simbolo, sagot ni Clara na may pagod na boses. Gusto ko lang mabuhay normal. Masyado ng huli para diyan. Pragmatikong sumingit si Villanueva. Ngayon ay mayroon ka ng plataforma. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo dito? Muling tumunog ang telepono. Sa pagkataong ito ay isang numero na nakilala ni Clara. Si Aling Nena, ang kanyang kasamang nasa selda. Clara, kailangan mong pumunta.
agad-agad. Aling Nena, ano ang nangyayari? Tungkol ito sa direktor ngang sentro. Lumabas na mayroon din siyang malihim at sa tingin ko ay may koneksyon sa iyong lola. Ngunit hindi ako makapagsalita sa telepono. Kailangan mong pumunta. Biglang naputol ang tawag. Tiningnan ni Clara si Elena na may lumalaking alarma. May mali. Mukhang takot si Aling Nena. Bago pa sila makapagpasya kung ano ang gagawin, isa pang figura ang lumitaw sa bintanang limusin. Isang matandang lalaki na nasa 60 na may banayat ngunit apurahan na ekspresyon ang dahan-dahang kumatok sa salamin. Ibaba ni Villanueva ang bintana, Dr. Del Rosario. Ginang Villanueva, salamat sa pagkontak sa akin. Nagsalita ang lalaki na may Pino na accent ng British. Binibining Santos, ako si Dr. Jose Del Rosario. Nagtrabaho ako bilang personal na doktor ng pamilya Morrison sa loob ng maraming taon. Inasikaso ko rin ang iyong lola, si Lola Corazon. Sa kanyang huling mga buwan, lumabas si Clara sa limousine na nararamdaman na masyadong mabilis ang pag-ikot ng mundo. Nakilala ninyo ang aking lola. Nakilala ko siya ng napakabuti. At may mga bagay tungkol sa kanyang pagkamatay na kailangan mong malaman. Mga bagay na pinanggako niya sa akin na sasabihin ko sa iyo kapag tama ang oras. Anong mga bagay? Nerbyosong tumingin si Dr. Del Rosario sa paligid. Hindi. Dito ay may matao na mas gugustuhin na manatiling nakabaon ang ilang impormasyon. Ang iyong lola ay hindi namatay dahil sa simpleng atake sa puso, Binibining Santos. May makomplikasyon na inilihim niya. Mga komplikasyon na may kaugnayan sa isang bagay na natuklasan niya habang nagtatrabaho para sa mga Morrison. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Ano ang natuklasan niya? Mga dokumento. Sensitibong impormasyon tungkol sa mga network ng pagpupuslit na gumagamit ng mga diplomatikong pamilya bilang takip. Iniulat ng iyong lola ang mga ito sa mga autoridad, ngunit namatay siya bago pa siya makapagpatuto ng formal. Huminto ang mundo ni Clara. Sinasabi ninyo na ang aking lola ay, hindi ko alam ng sigurado, mabilis na sumingit ang doktor. Ang alam ko ay nagiwan siya ng ebidensya na nakatago, ebidensya na pinrotektahan ng mga Morrison pagkatapos na kanyang pagkamatay. At ngayon na ikaw ay nasa mata ng publiko, may matao na gustong tiyakin na ang ebidensya na iyon ay hindi kailanman lalabas. Protektibong lumapit si Elena sa tabi ni Clara. Dr. Fauve, Del Rosario, ito ay malubhang akusasyon. Mayroon ba kayong ebidensya? Mayroon ako ngang kumpletong record ng medical ni Lola Corazon at mayroon ako nga liham na isinulat niya sa akin sa kanyang huling nga araw. Mga liham kung saan partikular niyang binabanggit na kung may mangyari sa kanya, kailangan kong makipag-ugnayan sa kanyang apo kapag sapat na siyang malakas upang harapin ang katotohanan. Naglabas siya ang isang makapal na sobremula sa kanyang maleta. Ito ay simula pa lamang, Binibining Santos. Ang iyong lola ay maingat na idinokumento ang lahat. Mga pangalan, petsa, mga ruta ngang pagpupuslit. Iningatan niya ang lahat sa isang safety deposit box sa isang internasyonal na bangko, at ikaw lamang ang tanging tao na may pahintulot na buksan ito. Kinuha ni Clara ang sobra. Nararamdaman ang bigat nito hindi lamang pisikal, kundi emosyonal din. Nasaan ang kahon na iyon? Geneva, Switzerland, Helvetia International Bank. Ibinigay sa akin ng iyong lola ang eksaktong matagubilin bago siya mamatay. Sabi niya, kapag ipinakita ni Clara sa mundo kung ano ang kaya niya, kapag hindi na siya maring balewalain o patahimikin, kung gayon handa na siya na malaman ang buong katotohanan. Umalingaw-ngaw ang masalita sa katahimikan ng limousine. Sa buong buhay niya, akala ni Clara na ang kanyang lola ay simpleng isang katulong na mahilig sa mga wika, ngunit ngayon ay natutuklasan niya na higit pa siya ron. Isang babae na nakakita nga kawalang katarungan at nakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga ito, kahit alam ang presyo na maaring bayaran. Mayroon pa ba? Idinagdag ni Dr. Del Rosario, ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso. Ang pangatlong kliyente na nag-akusa sa iyo, ang hindi kailanman binawi ang kanyang makaso. Ang kanyang pangalan ay Richard Salonga, nagtatrabaho para sa isang pribadong security corporation na may malalim na koneksyon sa mga diplomatikong bilog. Hindi ko akalain na nagkataon lamang na siya ang tanging nagpapanatili ng maakusasyon hanggang sa huli. Iminumungkahi ninyo ba na ang aking akusasyon ay isinaayos? Naramdaman ni Clara ang panginini sa kanyang likod. Iminumungkahi ko na nang lumabas ang iyong kaso sa publiko.
Nakakita ang ilang taon ng pagkakataon na siraan ka bago ka pa maging problema. Bago mo pa matuklasan ang nalalaman ng iyong lola, dinukot ni Elena ang kanyang telepono. Kailangan natin ng proteksyon ng pulisya ngayon. Ngunit bago pa niya magawa ang tawag, isang itim na van ang biglang huminto sa harap ng limousine. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking nasa katamtamang edad. Seryoso ang ekspresyon, may federal identification na nakasabit sa kanyang lig. Ako si Ahente Samuel Reyes, Binibining Santos, kailangan mong sumama sa akin. Ang iyong buhay ay maaring nasa panganib. Paano mo nalaman kung saan ako mahahanap? Tanong ni Clara, nag-activate ang kanyang instinct sa kaligtasan. Dahil sinusubaybayan namin ang mga komunikasyon na may kaugnayan sa iyong kaso at kakadakip lang namin ang isang nakakabahala na usapan. May aktibong kontrata sa iyo. May gustong tiyakin na hindi ka kailanman makakarating sa Geneva. Ang mundo na bagong nabawi ni Clara ay malapit ng maging mas mapanganib at ang mga sagot na hinahanap niya ay libu-libong milya ang layo sa isang safety deposit box na naglalaman ng mga lihim na handang patayin ng isang tao upang protektahan. Ang desisyon ay agad-agad. Direktang tiningnan ni Clara si Ahente Reyes sa mga mata. Hindi ako pupunta kahit saan hanggat hindi ko nakakausap si Aling Nena. Kailangan niya ako, Binibining Santos. Hindi mo naiintindihan ang bigat, iginiit ni Ahente Reyes. May mga mapanganib na tao na naghahanap sa iyo ngayon. At may isang kaibigan na isinugal ang lahat upang tulungan ako nang walang sinumang iba ang gumawa niyan. Sagot ni Clara ng may katatagan. Hindi ko siya iwan ngayon. Hinipo ni Elena ang kanyang braso. Clara, marahil ay dapat mong pakinggan ang ahente. Sasama ako sa iyo. Hindi inaasahang sumingit si Dr. Del Rosario. Kung may koneksyon ang direktor ngang sentro at ang natuklasan ngang iyong lola, kailangan mong malaman iyon at kaya kong tumulong na protektahan ka. Isinara ni Villanueva ang kanyang telepono. May kontak ako sa pribadong seguridad. Maari akong makaruna isang koponan doon sa loob ng 10 minuto. Bumuntong hininga si Ahente Reyes. Kinikilala na talo siya sa laban na ito. Sige, ngunit sasama ako sa inyo. At kung may makita akong kahinahinala, alis tayo agad. 15 minuto pagkatapos ay bumalik sila sa Manila City Jail. Ang gusali na iniwan ni Clara ng may kaginhawaan. Ngayon ay tinatanggap siya na may pakiramdam ngang banta na hindi niya naramdaman noon. Kumikislap ang mga fluorescent na ilaw, nagbubuo ng nakakabahala na mga anino sa mga puting pasilyo. Si Official Christine Lopez, isang batang gwardiya na may mabait na ekspresyon na palaging banayad kay Clara, ang nahihintay sa kanila sa pasukan. Binibining Santos, salamat sa pagdating ninyo. Bulong niya ng nerbiyos. Si Aling Nena ay napakasama ng loop. Patuloy siyang nagsasabi na may kinalaman ang direktor sa iyong lola. Hindi ko naiintindihan kung ano ang ibig sabihin. Ngunit iginigiit niya, nakakausapin ka lang niya. Nasaan si Direktor Alberto Zamora? Tanong ni Ahente Reyes na may profesional na tono. Sa kanyang opisina. Naglalakad siya sa telepono buong araw. Simula nang maging viral ang kaso ni Binibining Santos, sobrang nerbyoso siya. Inakay ni Opisyal Lopez. Sila sa mga pasilyo na lubos na kilala ni Clara. Nang makarating sila sa selda 47-4, nakaupo si Aling Nena sa kanyang kama, yakap ang kanyang mga tuhod na may ekspresyon na pinahalong takot at determinasyon. Tumayo si Clara nang mabilis nang bumukas ang pinto. Salamat sa Diyos at dumating ka. Akala ko ay hindi ka na darating pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo dito. Aling Nena, ano ang nangyayari? Ano ang natuklasan mo? Nerbyosong tumingin si Aling Nena sa iba pang naroon. Ipinakita ni Ahente Reyes ang kanyang federal identification. Ang lahat ng sasabihin mo dito ay protektado. Kung mayroon kang kaunay na impormasyon, kailangan naming marinig iyon. Huminga ng malalim si Aling Nena. 2 araw na ang nakakaraan. Naglilinis ako malapit sa opisina ni Direktor Zamora. Bukas ang pinto at narinig ko ang isang tawag sa telepono. Nakikipausap siya sa isang tao tungkol kay Clara. Sinasabi niya ang mabagay tulad ng problema ang matanda at hindi maaring malaman ng apo kung ano ang natuklasan niya. Huminto ang puso ni Clara. Ang matanda, tinutukoy niya ang aking lola. Iyon ang naisip ko sa simula, ngunit hindi ako sigurado. Ngayon pagkatapos kang palayain, mas naging galit siya. Gumawa siyang isa pang tawag. Sa pagkakataong ito ay malinaw kong narinig,
Binanggit niya ang pangalan ni Lola Corazon at isang bagay tungkol sa mga dokumento na hindi dapat nakarating sa kamay ng kanyang apo. Sumulong si Dr. Del Rosario. Aling Nena, binanggit ba niya ang tungkol sa mga pamilya Morrison o tungkol sa mga international na network? Masiglang tumango si Aling Nena. Sabi niya ay tanga ang mga Morrison sa pagtatago ng papeles na iyon na dapat sana ay sinira nila ang maito nung nagkaroon sila ng pagkakataon. Naglabas si Ahente Reyes ng kanyang telepono at nagsimulang gumawa ng maapurahang tawag. Umupo si Elena. Ang kanyang isip ay gumagana ng napakabilis, pinoproseso ang malegal na implikasyon. Ngunit isang bagay lamang ang nararamdaman ni Clara, galit. Galit na nalagay sa panganib ang kanyang lola. Galit na malamang ay hindi natural ang kanyang pagkamatay. Galit na maging ngayon, ilang taon na ang nakakaraan. Ang maanino ng nakaraan ay patuloy na humahabol sa kanila. Kailangan kong kausapin siya. Sabi niya na may mapanganib na kalmadong boses. Kailangan kong kausapin si Zamora ngayon. Clara, hindi iyan matalino. Babala ni Elena. Wala akong pakialam sa katalinuhan. Lumingon si Clara kay Ahente Reyes. Ikaw ay isang federal na ahente. Maaari mo itong gawing opisyal. Kailangan ko ng sagot tungkol sa aking lola. Nag-isip sandali si Ahente Reyes. Pagkatapos ay tumango. Magtatanong ako, ngunit sumama ka sa akin. At kung maging delikado, alis tayo. Ang opisina ni Direktor Alberto Zamora ay nasa ikatlong palapak. Siya ay isang lalaking may matabang pangangatawan, may kalbong buhok, at ang uring nerbiosismo na tanging ang pagkakasala ang makakaliha. Nang pumasok si Ahente Reyes, ipinapakita ang kanyang federal identification na wala ang kulay sa kanyang mukha. Ahente, paano ako makakatulong sa iyo? Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Direktor Zamora, may ilang tanong ako tungkol kay Lola Corazon. Paulit-ulit na pumikit ang direktor. Lola Corazon? Wala akong kilalang ganoong pangalan. Sinungaling, pumasok si Clara sa opisina, hindi pinansin ang pagtatangka ni Ahente Reyes na pigilan siya. Ang aking lola ay nagtrabaho bilang tagalinis sa sentro na ito sa huling taon ng kanyang buhay. Kilala ninyo siya. At tila alam din ninyo kung ano ang natuklasan niya. Mabilis na tumayo si Zamora. Binibini, hindi ko alam ang pinag-uusapan ninyo. Kung gayon, hayaan mong sariwain ko ang iyong alaala. Inilabas ni Ahente Reyes ang kanyang recorder. Mayroon akong masaksi na nakarinig sa iyo na nakikipag-usap tungkol sa matanda at tungkol sa mga dokumento. Gusto mo bang ipaliwanag sa akin iyon? Nagsimulang pawisan ng malinaw ang direktor. Ang kanyang mata ay lumilipat sa pagitan ni Ahente Reyes, Clara, at ng pinto, na parang isang hayop na nakulong na naghahanap ng pagtakas. Ako ay nagtatrabaho lamang dito. Wala akong alam tungkol sa ginagawa niya sa labas. Ngunit alam mo ang isang bagay. Yumuko si Clara sa ibabaw ng mesa. Ang aking lola ay namatay 2 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang pagkamatay ay biglaan, maginhawa. Bago pa siya makapagpatuto tungkol sa natuklasan niya. Wala akong kinalaman sa kanyang pagkamatay. Sigaw ni Zamora, nawawalan ng composure. Ito ay ang kanyang puso. Sinabi ng doktor, kung gayon, kilala mo siya. Malamig na obserbasyon ni Ahente Reyes. Kagabi lang ay sinabi mo na wala kang kilalang ganoong pangalan. Bumagsak si Zamora sa kanyang upuan. Talunan. Sige. Kilala ko si Lola Corazon. Nagtrabaho siya dito bilang tagalinis sa loob ng ilang buwan. Mabuting babay siya, tahimik, ngunit isang araw ay lumapit siya sa akin na may impormasyon. Mapanganib na impormasyon. Anong impormasyon? Naramdaman ni Clara ang mga luha na nagbabantang lumabas, ngunit pinigilan niya ang mga ito ng may lakas ng loob. Sabi niya habang nagtatrabaho siya para sa mga diplomatikong pamilya, ay nakakita siyang mga bagay. Mga dokumento tungkol sa mga tao na ilegal na inililipat, mga pamilya na ginagamit bilang takip para sa mga kriminal na operasyon. Ipinakita niya sa akin ang mga kopya. Humingi siya ng tulong upang iulat ito sa mga autoridad. At ginawa mo ba iyon? Ibinaba ni Zamora ang kanyang paningin, hindi kayang harapin ang mga mata ni Clara. Sinabi ko na gagawin ko, ngunit natatakot ako. Ang nga taong kasangkot ay makapangyarihan, may koneksyon sila, may pera sila. Kaya iniulat ko ang kanyang maintensyon sa iba. Ang katahimikan na bumalot sa opisina ay mas mabigat kaysa sa anumang verbal na akusasyon. Tinraidor mo siya, bulong ni Clara, halos hindi marinig ang masalita. Nagtiwala sa iyo ang aking lola at ipinagbili mo siya. Hindi ko alam ang gagawin nila. Umiyak na si Zamora gayon.
Sinabi lang nila sa akin na babantayan siya, na tiyakin na hindi siya magdudulot ng problema. Hindi ko kailanman naisip na papatayin nila siya. Tinapos ni Clara ang pangungusap. Hindi ko alam kung ginawa nila. Humihikbi na si Zamora ngayon. Ang kanyang pagkamatay ay natural ayon sa lahat ng ulat. Ngunit palagi kong tinatanong, palagi akong nabuhay sa pagdududa na iyon. Nakatelepono na si Ahente Reyes, humihiling na mga forensic team, mga warrant of arrest, kumpletong investigasyon, ngunit halos wala nang marinig si Clara bukod sa ugong ng dugo sa kanyang mga tainga. Itinapat ni Dr. Del Rosario ang isang kamay sa kanyang balikat. Clara, mayroon pang isang bagay na kailangan mong malaman. Isang bagay na ibinigay sa akin ng iyong lola bago siya mamatay. Mula sa kanyang maleta ay kumuha siya ang isang maliit na sobre na kupas na sa paglipas ng panahon. Hiniling niya sa akin na ibigay ito sa iyo kapag handa ka na. Sa tingin ko, ito na ang oras. Nang nanginginig ang magakamay, binuksan ni Clara ang sobra. Sa loob ay may isang liham na isinulat gamit ang sulat kamay ng kanyang lola, ang parehong sulat kamay na nakita niya sa mga libro ng pagluluto, sa mga talang ng pamimili, sa mga mensahang ng pagmamahal ng ina. Mahal kong Clara, simula nito, kung binabasa mo ito, nangangahulugan ito na wala na ako sa iyo. Nangangahulugan ito na tinupad ni Dr. Del Rosario ang kanyang pangako at nangangahulugan ito na sa wakas ay sapat ka ng malakas upang malaman ang buong katotohanan. Sa buong buhay mo ay tinuruan kita ng mga wika. Itinuro ko sa iyo na ang salita ay may kapangyarihan, na ang komunikasyon ay nagtatayo nga matulay, na ang pagunawa sa iba ay pagunawa sa mundo, ngunit hindi ko kailanman sinabi sa iyo kung bakit napakahalaga sa akin na matuto ka. Nung bata pa ako, nasaksihan ko ang makawalang katarungan na hindi ko mapigilan. Nakita ko ang mga inabuso, ang mga pamilyang pinahiwalay, ang mga inosenteng sinaktan, at wala akong magawa dahil wala akong kapangyarihan, wala akong boses, wala akong paraan upang marinig. Ngunit ikaw, mahal ko, mayroon kang isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon. Mayroon kang regalo ng mafika. Kaya mong magsalita para sa mga walang boses. Kaya mong isalin hindi lamang ang mga salita, kundi ang mga kawalang katarungan sa hustisya, ang katahimikan sa katotohanan. Ang mga dokumento na iniwan ko sa Geneva ay hindi lamang ebidensya ng mga krimen. Ito ay mga boses na mga tao na kailangang marinig, at ikaw lamang ang tanging makapagbibigay sa kanila ng boses na iyon. Alam kong magiging mahirap ang landas. Alam kong may mga taong susubukan na patahimikin ka tulad ng sinubukan nilang patahimikin ako. Ngunit alam ko rin na mas malakas ka kaysa sa akin kailanman. Dahil hindi lamang mayroon kang kaalaman, mayroon kang lakas ng loob. Huwag kang umiyak para sa akin, aking munting anak. Kung huminto ang aking puso bago ko pa makita ang iyong tagumpay, alam kong ito ay dahil ibinigay nito ang lahat upang ihanda ka. At sapat na iyon, ang bawat wikang itinuro ko sa iyo, bawat kuwento na ibinahagi, bawat sandali na ginugol natin ng makasama, ay naghahanda sa iyo para sa sandaling ito, para sa oras na sa wakas ay maririnig kang mundo. Ngayon, pumunta sa Geneva, buksan ang kahon na iyon, ikuwento ang mga kuwentong iyon, bigyan ng boses ang mga pinatahimik, at kapag ginawa mo iyon, malalaman mong ipinagmamalaki kang iyong lola, hindi dahil nagsasalita ka noon wika o yirme, kundi dahil pinili mong gamitin ang iyong regalo para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa iyong sarili. Mahal kita, aking anak, palagi kitang minahal, palagi kitang mamahalin. Ang iyong lola, Lola Corazon. Natapos si Clara sa pagbabasa at ang maluha na pinipigilan niya sa loob ng ilang araw ay sa wakas ay dumaloy ng malaya. Hindi ito mga luhangang kalungkutan lamang, kunding pag-unawa ng layunin ng pag-ibig na lumalampas maging sa kamatayan. Niyakap siya ni Aling Nena, umiyak din. May mga luha na dumadaloy sa pisngi ni Elena. Maging si Ahente Reyes, ang matigas na federal na ahente, ay kinailangan punasan ng diskreto ang kanyang mata. Mahinang nagsalita si Dr. Del Rosario. Alam ng iyong lola na limitado ang kanyang oras, mahina ang kanyang puso, at ang stress ng kanyang natuklasan ay nagpalala nito. Ngunit hindi siya tumigil. Patuloy siyang nagdokumento. Patuloy na nangongolekta ng ebidensya. Patuloy na lumalaban dahil alam niya na ipagpapatuloy mo ang kanyang trabaho. Maingat na, tinupi ni Clara ang liham
Hawak ito sa kanyang dibdib na parang yakap ng kanyang lola. Pupunta ako sa Geneva. Sabi niya na may malinaw na boses sa kabilang mga luha. Tatapusin ko ang sinimulan niya. Hindi ka mag-iisa. Pumasok si Villanueva sa opisina. Determinado ang ekspresyon. Ang aking kumpanya ay may mga opisina sa Switzerland. Makakaroon ka ngang lahat ng protection at mapagkukunan na kailangan mo. At sasama ako sa iyo, idinagdag ni Elena bilang iyong abogada at iyong kaibigan. Ako rin, sabi ni Aling Nena nang nakakagulat. Palalayain ako sa loob ng 2 araw. At pagkatapos ng ginawa nila sa iyong lola, gusto kong tumulong. Isinara ni Ahente Reyes ang kanyang telepono. Interesado ang FBI sa kasong ito. Makakaroon ka ng federal na proteksyon sa panahon ng biyahe. At si Zamora, lumingon siya sa humihikbi na direktor. Aresto ka dahil sa paharang sa hustisya at sa buwatan. Habang ini-escort si Zamora palabas na kanyang opisina na nakaposas. Naramdaman ni Clara ang isang bagay na nagbago sa loob niya. Hindi na lamang siya isang binibini na sinusubukang patunayan ang kanyang halaga. Siya ang tagapagmana ng isang legacy ng lakas ng loob at hustisya. Ang kanyang lola ay nagtanim ng gabuto ng pag-asa sa anyo ng ngawika. Ngayon ang magabuto na iyon ay lumago sa isang bagay na mas makapangyarihan. Isang boses na hindi maaring patahimikin. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Villanueva. Sinagot niya ito ng maikli. Naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Si Ginang Morrison iyon, siya ay nasa lungsod. Sabi niya ay mayroon pa siyang iniwan sa ayong lola, isang bagay na hindi niya ipinagkatiwala maging sa bangko. Gusto niyang makipakita sa iyo ngayong gabi. Tumango si Clara. Ang bawat pagbubunyag ay naglalapit sa kanya sa ganap na pag-unawa kung sino ang kanyang lola at kung ano ang kanyang isinakripisyo. Kung gayon, tara na, sabi niya. Wala ng oras na sasayangin dahil sa isang lugar, sa isang safety deposit box sa Geneva, naghihintay ang magkatotohanan na magbabago nga buhay. At si Clara Santos ay handa na bigyan ng boses ang maito. Ang hotel kung saan nanuluyan si Ginang Margaret Morrison ay isa sa lugar na bumubulong na makwento na mabuhay na ipinamuhay ng may kagandahan at layunin. Si Clara, kasama sina Elena, Dr. Del Rosario at Villanueva, ay sinalubong sa isang suite na may tanawin NG iluminadong lungsod. Si Margaret Morrison ay isang babe na may perpektong nakasuklay na pilak na buhok, asul na mga mata na nakakita ang napakaraming mundo, at ang dignidad na tanging nagmumula sa isang buhay na nakatuon sa paglilingkod sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili. Nang makita niya si Clara, napunong luha ang kanyang mamata. Ikaw ay eksaktong tulad ng sinabi niya na magiging ka. Bulong ni Margaret. Hawa ang makamay ni Clara. Araf-araf ay pinag-usapan ka ni Lola Corazon. Sabi niya ay ikaw ang kanyang obra maestra, ang kanyang nabubuhay na pamana. Ginang Morrison, ano ang alam ninyo tungkol sa aking lola? Inanyayahan ni Margaret silang umupo. Nanginginig ng bahagya ang kanyang makamay habang nakahanda ng tsaa. Nagtrabaho si Lola Corazon para sa aking pamilya sa loob ng 5 taon. Hindi lamang siya ang aming empleyado, siya ay bahagi ng aming pamilya. Ang aking asawa ay embahador ng British at kasama namin si Lola Corazon sa bawat destinasyon. Ngunit ang hindi alam ng sinuman ay may espesyal na regalo si Lola Corazon. Anong regalo? Kaya niyang basahin ang mga tao, unawain ang mga intensyon, at ang kanyang kaalaman sa mga wika ay nagpapahintulot sa kanya na makarinig na mapag-usap na inakala ng iba ay pribado. Nagpahinga si Margaret, malayo ang tingin sa mga alaala. Isang gabi, sa panahon ng isang diplomatikong pagtanggap sa aming bahay, naglilingkod si Lola Corazon nang marinig niya ang isang pag-uusap sa Ruso sa pagitan ng 2 diplomat. Pinag-usapan nila ang isang network na gumagamit ng mga diplomatikong pamilya bilang takip upang ilipat ang mga tao laban sa kanilang kaloban. Ganap ang katahimikan sa silid. Dumating sa akin si Lola Corazon ng gabing iyon, nanginginig. Ikinuwento niya sa akin ang lahat. Lubos na nagulat kami na aking asawa. Gusto niyang iulat agad ito. Ngunit iginiit ni Lola Corazon na mangalap muna ng mas maraming ebidensya. Sa loob ng ilang buwan, maingat niyang idinokumento ang lahat. Mga pangalan, petsa, ruta. At bakit hindi ninyo ito iniulat nang may sapat na ebidensya? Tumayo si Margaret at pumunta sa isang maliit na kaba sa mesa dahil natuklasan namin na ang network ay may makoneksyon sa matataas na antas ng maraming pamahalaan.
Hindi namin alam kung sino ang pagkakatiwalaan. Pagkatapos, namatay ang aking asawa. Biglang atake sa puso sa panahon ng isang diplomatikong pulong. Bumaksak ang kanyang boses. Opisyal na ang kanyang puso, ngunit palagi kong tinatanong. Bago siya mamatay ay sinabi niya na handa siyang ilantad ang lahat anuman ang kahihinatnan. Natakot si Lola Corazon pagkatapos noon, nagpatuloy si Margaret. Takot na mangyari sa kanya ang parehong bagay. Ngunit hindi takot para sa kanya, kundi takot na iwan kang mag-isa, Clara, kaya binigyan niya ako nito, binuksan niya ang kaba. At pinangako niya sa akin na ibibigay ko lamang ito sa iyo kapag sapat ka ng malakas, kapag handa na ang mundo na pakinggan ka. Mula sa kaba ay kumuha siya ang isang maliit na external hard drive at isang makapal na sobre. Narito ang lahat. Mga audio recording ng mga diplomatikong pulong kung saan tinalakay ang mga operasyong ito, mga litrato, orihinal na dokumento, at ang pinakamahalaga, testimonya ng mga biktima na nakilala at tinulungan ni Lola Corazon ng palihim sa loob ng maraming taon. Kinuha ni Clara ang hard drive na nangingini ang makamay. Ito ay maliit, ngunit naglalaman ng bigat ng buong buhay. Mayroon pa ba? Mahinang idinagdak ni Margaret. Ang kahon sa Geneva ay naglalaman ng dokumentaryong ebidensya, ngunit ito, itinuro niya ang hard drive. Naglalaman ng maboses, ang matotoong kwento ng mataong pinatahimik. Ni-record ni Lola Corazon ang maito ng may pahintulot sa kanilang sariling mawika. Alam niya na ikaw ang sa wakas ay magsasalin nga ito, ikaw ang magbibigay sa kanilang boses sa mundo. Nang gabing iyon halos hindi nakatulog si Clara na may earphones, nakikinig ng oras-oras sa mga recording. Mga boses sa Mandarin, sa Arabic, sa Russian, sa mga wika na lubos niyang kilala. Makwento ng mga pamilyang pinahiwalay, ng mga sirang pangako, na mga nawasak na pag-asa. At sa bawat recording sa huli ay ang boses ng kanyang lola, ang kanyang mapagmahal na boses, na nangangako na ang kanilang nga kuwento ay ikukuwento. Nang magbukang liwewe, may tuyong luha si Clara sa kanyang pisngi, ngunit may bagong apoy sa kanyang kaluluwa. Ang flight patungong Geneva ay lumipat kinabukasan. Naglakbay si Clara kasama sina Elena, Aling Nena, na pinakawalan tulad ng ipinangako, Villanueva, at isang security escort na inayos ni Ahente Reyes. Natuklasan ng FBI na si Richard Salonga, ang pangatlong kliyente, ay sa katunayan isang operatif ng pribadong seguridad na kinuha upang siraan si Clara bago pa siya maging isang pampublikong boses. Siya ay inaresto nang sinubukan niyang umalis ng bansa. Sinalubong sila ng Geneva na may kulayabong langit, ngunit may maya pangako ng hustisya. Ang Helvetia International Bank ay isang kutang marmol at bakal, idinisenyo upang protektahan ang malihim sa loob ng ilang henerasyon. Sa isang pribadong silid na may isang notaryo ng Swiss, binuksan ni Clara ang safety deposit box numero 4721. Sa loob ay may mga folder na maingat na inayos. Ang bawat isa ay may label sa sulat kamay ng kanyang lola, na may makapangalan, petsa, lokasyon. Ngunit ang pinakakinagulat ni Clara ay ang makahanap sa ilalim na kaon na isang photoalbum, mga litrato niya sa loob ng maraming taon. Ang kanyang unang araw sa eskwelahan, pag-aaral na magsulat sa Arabic, pagbabasa ng mga libro sa Pranses. Ang bawat litrato ay may tala ng kanyang lola sa likuran. Ang huling litrato ay si Clara noong 16 taong gulang. Nakangiti habang hawak ang isang sertipiko mula sa isang online course ng pagsasalin. Ang tala ay nagsasaad, ang araw na alam kong handa ka na, kailangan lang handa na rin ang mundo. Niyakap ni Clara ang album sa kanyang dibdib, humihikbi. Niyakap siya ni Elena, pagkatapos ay si Aling Nena. Pagkatapos ay ang lahat ng naroon. Ito ay isang sandali ng sakit at pag-ibig na magkakabit ng napakalalim na walang mga salita sa anumang wika upang ilarawan ito ng sapat. Ang mga sumunod na linggo ay isang kaguluhan. Si Clara, sa tulong ni Elena at isang internasyonal na legal na koponan, ay nagpresenta ng lahat ng ebidensya sa Korte Internasyonal ng Hustisya. Nagdulot ang kasyong isang lindol siyang diplomatikong bilog. 3 internasyonal na network ang nabuwag. 17 tiwaling opisyal ang inaresto sa 6 na magkakaibang bansa, ngunit higit na mahalaga kaysa sa mga pag-aresto ay ang ginawa ni Clara sa mga recording. Lumikha siya nga isang dokumentaryo na pinamagatang maboses ng katahimikan. Sa loob nito ay personal niyang isinalin ang bawat testimonya, nagbibigay ng boses sa mga pinatahimik. Hindi lang niya isinalin ang masalita, kundi nakuha niya ang mga emosyon, kultural na konteksto,
Ang essential na pakataw ng bawat kuwento. Ang dokumentaryo ay naging viral sa buong mundo. Mahigit 100 milyong view sa unang linggo. Napilitan ang gobyerno na tumugon. Nagbago ang patakaran. Naligtas ang makabuhay. Personal na kinontak ni Ambassador Marco Reyes ng United Nations si Clara. Binibining Santos. Inilantad ng iyong trabaho ang kawalang katarungan na binalewala ng mga gobyerno sa loob ng dekada. Sa ngalan ng United Nations, gusto kong magalok sa iyong posisyon bilang isang espesyal na tagasalin ng karapatang pantaw. Ang iyong trabaho ay magbigay ng boses sa mga tao na kailangang marinig ang mundo. Tinanggap ni Clara, ngunit may isang kondisyon na ang posisyon ay magsasama ng isang programa upang tukuyin at sanayin ang iba pang mga kabataan na may talento na walang formal na credential. Ang tunay na talento, iginiit niya, ay hindi dapat nangangailangan ng institusyonal na pagpapatunay upang makilala. Ang kanyang panukala ay tinanggap ng walang pagtutol. 6 na buwan pagkatapos, nakatayo si Clara sa parehong tribunal kung saan siya ay minsan nang hinamak. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi bilang akusado, kundi bilang isang inanyayahang tagapagsalita sa isang internasyonal na kumperensya tungkol sa hustisya sa wika. Naroon si Hukom Ricardo Morales sa pagtinig. Nagretiro siya ng maaga pagkatapos ng kanyang pahawak sa kaso ni Clara. Ay nagdulot ng mga investigasyon sa iba pang makaso kung saan pinayagan niya mga pahuhusga na makaapekto sa kanyang pahuhusga. Sa dulo ang kanyang talumpati, lumapit sa kanya si Hukom Morales. Binibining Santos. Ang kanyang boses ay mapagpakumbaba, napakaiba sa mayabang na lalaki na siya. Walang sapat na pahingi ng tawad para sa kung paano kita trinato, ngunit gusto kong malaman mo na ang iyong kaso ay nagpabago ng aking buhay. Napilitan akong harapin ang mga pahuhusga na hindi ko man lang alam na mayroon ako. Nagtatrabaho ako ngayon sa sistema ng hudikatura upang ipatupad ang mareforma na pipigil sa iba pang mahukom na gawin ang parehong pagkakamali na nagawa ko. Hukom Morales, sagot ni Clara, ang pagpapatawad ay hindi nagbubura ng pinsala, ngunit nagbubukas ito ng mga landas patungo sa isang bagay na mas mahusay. Ang inyong pagkilala ay mas mahalaga kaysa sa inyong magpahingi ng tawad. Dahil nagpapakita, ito na ang matao ay maaring magbago, matuto, lumago. Nakamay sila at sa kilos na iyon ay may pagpapagaling hindi lamang para sa kanila, kundi bilang simbolo na kung ano ang maaring maging sistema ng hudikatura. Nagawa ni Aling Nena ang kanyang buhay sa tulong ni Villanueva. Nagtatrabaho na siya ngayon sa pagkoordina ng mga programa ng rehabilitasyon para sa mga taong hindi makatarungang nakakulong. Binigyan mo ako ng pag-asa nang wala ako nito, sabi niya kay Clara. Ngayon husto kong ibigay ang parahong pag-asa sa iba. Nakatanggap si Elena Garcia ng pambansang pakilala bilang pampublikong tagapagtanggol ng taon. Ngunit ang pinakakinagagalak niya ay hindi ang mga parangal, kundi ang maliham na natatanggap niya mula sa mga nagpapasalamat na kliyente na inspirasyoneng kanyang masigasig na pagtatanggol kay Clara. Nagbitiw si Professor Alcantara sa kanyang posisyon matapos kumpirmahin ng isang investigasyon ng universidad ang maraming kaso ng plagiarism. Ang kanyang pagbagsak ay nagsilbing babala sa iba pang mga akademiko tungkol sa kahalagahan ng integridad. Si David Lim, ang inhenyero na nagkaroon ng lakas ng loob na umamin muna, ay nagtatag ng isang pundasyon na nakatuon sa pagsuporta sa mga hindi kinaugaliang talento. Itinuro sa akin ni Clara na ang dangal ay mas mahalaga kaysa sa pera o posisyon, paliwanag niya sa isang panayam. Si Sofia, ang binibini mula sa sentro ng detensyon na isinugal ang kanyang trabaho upang tulungan si Clara, ay nakatanggap ng kumpletong scholarship upang mag-aral ng social work na pinondohan ng programa na itinatag ni Clara. Isang taon matapos ang araw na inaresto si Clara, nakatayo siya sa harap ng sementeryo kung saan inilibing ang kanyang lola. Naglakbay siya mula sa Geneva partikular para sa sandaling ito. Naglagay siyang sariwang bulaklak sa libingan at lumuhod. Lola, mahinang nagsalita siya. Tinapos ko ang sinimulan mo. Ang mga boses na tinulungan mong protektahan ay naririnig na ngayon ng buong mundo. Ang network na iyong idinokumento ay nabuwag. Ang mataong sumubo na patahimikin kami ay nabigo. Isang banayat na simoy ng hangin ang nagpakilosam nga dahon ng mga kalapit na puno, na parang ang kalikasan mismo ay nakikinig. Ngunit higit pa ron, Lola, sa wakas ay naiintindihan ko kung bakit mo ako tinuruan ng lahat ng wikang iyon. Hindi lang ito tungkol sa salita. Ito ay tungkol sa empatiya, tungkol sa koneksyon.
tungkol sa pag-unawa na ang bawat tao, anuman ang kanyang wika o pinagmulan, ay may kwento na nararapat marinig. Naglabas si Clara ng album ng litrato mula sa kanyang bag, ang album na nakita niya sa safety deposit box. Binuksan niya ito sa huling pahina kung saan may dinikit siyang bagong litrato. Ito ay litrato niya mismo. Nakatayo sa harap ng United Nations. Napapalibutan ng mga tao mula sa lahat ng sulok ng mundo. Matao na ang kwento ay kanyang isinalin, na ang boses ay kanyang pinalakas. Tingnan mo, Lola, ito ang pinagtulungan nating buuin. Ang iyong sakripisyo ay hindi nasayang. Ang iyong pamana ay nabubuhay sa bawat tao na ngayon ay may boses. Salamat sa iyong itinuro sa akin. Habang lumulubog ang araw, nanatili si Clara doon, nararamdaman ang kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Naktanim ang kanyang lola ng mabuto ng pag-asa sa anyo ng mawika. Ang mabuto na iyon ay lumago sa isang hardin na hustisya na patuloy na mamumulalak matagal na matapos silang mawala pareho. Kinabukasan, ibinigay ni Clara ang kanyang unang klase sa programang kanyang nilikha. 30 kabataan mula sa iba't ibang pinagmulan. Lahat ay may pambihirang talento, ngunit walang formal na credential ang nakatingin sa kanya ng may pag-asa at paganga. Sabi nga aking lola, simula ni Clara, na ang talento ay hindi nangangailangan ng sertipiko upang maging totoo. Kailangan lamang nito meanga oportunidad upang magningning. Narito kayo dahil ang bawat isa ay may natatanging regalo. Ang aking trabaho ay hindi ang turuan kayo, kundi ang tulungan kayo na makilala ang kapangyarihan na nasa loob na ninyo. Isang binibinisa unang hanay ang naktaas ng kanyang kamay. Binibining Santos, paano namin malalaman na sapat kaming mahusay? Ngumiti si Clara. Naalala ng minsan niyang tinanong ang tanong na iyon, bakit kayo narito? Dahil naglakas loob kayong sumubok nang sabihin ng mundo na hindi ninyo kaya. Ang determinasyon na iyan, ang lakas ng loob na iyan ay mas mahalaga kaysa sa anumang titulo sa universidad. Ang mabuan ay naging taon. Lumago ang programa ni Clara, lumalawa sa 20 bansa. Libu-libong kabataan na may talento ang nakakita ng oportunidad na kung hindi ay hindi sana nila nakuha. Ang ilan ay naging matagasalin, ang iba ay naging macultural mediator, ang iba ay naging maaktivista ng karapatang pantao. Ngunit lahat sila ay may parehong bagay. Ang paniniwala na ang tunay na talento ay lumalampas sa mga credential at na ang bawat boses, anuman ang pagkapatahimik nito, ay nararapat marinig. Sa isang espesyal na seremonya sa United Nations, natanggap ni Clara ang International Human Rights Award. Habang hawak ang pagkilala, naisip niya ang lahat na mga tao na naging possible ang sandaling ito. Ang kanyang lola, na isinakripisyo ang lahat. Si Aling Nena, na naniwala sa kanya nang siya ay nasa pinakamababang punto. Si Elena, na lumaban para sa kanya, laban sa lahat ng pagtutol. Si Lim, na nakahanap ng lakas ng loob na sabihin ang totoo. Sa kanyang acceptance speech, hindi nagsalita si Clara tungkol sa kanyang managawa, nagsalita siya tungkol sa kanyang lola. Hindi kailanman nakaroon ng titulo sa universidad si Lola Corazon, hindi kailanman nakatanggap ng opisyal na pagkilala para sa kanyang trabaho, ngunit naunawaan niya ang isang bagay na ngayon pa lamang nagsisimulang matutunan ng mundo, na ang halaga ng isang tao ay hindi sinusukat sa mga sertipiko, kundi sa karakter, hindi sa mga credential, kundi sa lakas ng loob. Bahagyang bumagsak ang kanyang boses sa emosyon. Ang parangal na ito ay hindi akin, ito ay kanya, ito ay para sa bawat tao na minsan ay minamaliit, hindi pinansin, pinatahimik. Ito ay isang paalala na ang pambihirang talento ay maaring magmula sa ordinaryong lugar at na minsan ang pinakamakapangyarihang tao ay ang hindi kailanman napansin ng mundo. Ang ovasyon na sumunod ay tumagal 9 buong minuto. Ang matao mula sa buong mundo na nakakonekta ng virtual ay pumalakpak hindi lamang kay Clara, kundi sa lahat ng mga Lola Corazon ng mundo. Lahat ng mga lola ina hindi nakikitang manggagawa na naktanim ng mga buto ng pag-asa ng hindi alam kung kailan ito mamumulaklak. Nang gabing iyon, nasa kanyang apartment si Clara sa Geneva, nakatingin sa iluminadong lungsod, tumunog ang kanyang telepono. Ito ay isang hindi kilalang numero. Binibining Santos, ako si Maria. Ako ay 16 taong gulang at nakatira ako sa isang maliit na bayan sa Guatemala. Nakita ko ang iyong dokumentaryo. Nagsasalita akong 5 wika na natutunan ko mula sa mga turista na bumisita sa aking bayan.
Sinasabi sa akin ng lahat na imposible iyan ng walang formal na edukasyon. Ngunit nagbigay ka sa akin ng pag-asa na marahil magkakaroon din akong kinabukasan. Kaya ko bang mag-apply sa iyong programa? Ngumiti si Clara na may luha sa kanyang mamata. O naman Maria, ikaw, ikuwento mo ang iyong kuwento. At habang nakikinig siya sa kuwento ni Maria, naintindihan ni Clara na ito ang tunay na pamana ng kanyang lola. Hindi ang mga network na nabuwag o ang mga parangal na natanggap, kundi ang bawat individual na buhay na natatamaan, bawat talento na kinikilala, bawat boses na sa wakas ay naririnig, nagpatuloy ang siklo, lumalago ang pag-asa, at sa isang lugar, sigurado si Clara, nakanjiti ang kanyang lola, si Lola Corazon. Dahil sa uli, hindi kailanman ito naging kuwento tungkol sa mga wika o kawalang katarungan o pahuhusga. Ito ay isang kuwento tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig ng isang lola na naghanda sa kanyang apo upang baguhin ang mundo. Pag-ibig na lumalampas sa kamatayan, oras, at kalagayan. At ang pag-ibig na iyon na isinalin sa 11 wika at 1,000 gawang lakas ng loob ay nagbigay liwanag sa mundo.